regalo para sa nanay ng biyenan mo. Nasikaso na. Huminto kayong lahat sa tabi. Gutom na ako. Kakain muna ako sa tabi. Huwag kayong sumunod. Kopya. Oy, barbecue. Authentic na barbecue. Boss, bigyan mo ko ng karne. Sige, sandali lang po. Ito na po ang inyong barbecue. Salamat. Kuya Uwak. Boss, isang plato ng karne. Ayos, Kuya Uwak. Ganda. Mag-isa ka lang? Umalis ka. Ang galing. Umalis ka. Ang galing talaga. Ganito. Uminom ka ng isang bote. Bibigyan kita ng 1,000 piso. Ano sa tingin mo? Umalis ka. Hindi mo ba narinig? Ganda. Uwak, bibigyan ka ng pera. Para uminom ka. Ganito ka lang magpakita ng mukha. Ngayon, iinom ka o hindi? Ulitin mo. Umalis ka. Ayaw ko. Eh di wala nang iinom. Uwa, umalis ka dyan. Mga adik, hindi pa mapakain ng maayos. Huwag kang maghanap ng gulo. Babae, hindi mo ba alam kung sino ako? Mga tol, hulihin niyo siya. Gagantihan ko ng todo-todo. Lalaruin ko siya. Sage, huwag kang lalapit. Anong nangyari? Manok, itong babae, binatukan ako ng bote. Tingnan nyo, walang kwenta. Ni babae hindi mo mapaamo? Bantayan mo yung walang kwenta mong kasama. May iba pa akong lakad. Sinong nagutos na umalis ka? Ngayon pa lang, lumuhad ka at humingi ng tawad. Walang aalis dito. Dinawin mo. Siya ang unang nanligaw sa akin. Bigyan mo ako ng dahilan. Bakit ako ang dapat humingi ng tawad sa kanya? Magdapa ka at humingi ng tawad. Kailangan pa ba ng dahilan? Hoy, dalaga. Ang matalino ay nakikibagay sa panahon. Siya, si Brother Shanji, kilalang kilala sa Jingbei. Alam ba ng kuya niya, ang tinaguri ang hari ng Jingbei? Si Third Brother Kiao, si Boss Kiao. Hindi natin siya kayang kalabanin. Ganon ba? Kung ganon, bibigyan ko. Ng konting respeto si Third Brother Kiao. Ikaw ang humingi ng tawad sa akin. Tapos na ang usapan para sa araw na ito. Ano, dalaga? Bakit ganyan kakitigas ang ulo? Kung ngayon ka lang lumuhad at humingi ng tawad, papatawarin kita. Ang lakas ng loob mong tawagin ng direkta ang pangalan ni Boss Kiao. Kahit si Jesus ang dumating. Hindi kanya may iligtas. Sabi ko, Ganon ba? tumawag ka ng tao dito sa Jingbei? Third Brother Kiao. Yung barbecue stall sa tabi. Pumunta ka rito ngayon din. Batang babae, tumatawag ka kay Boss Kiao? Nakakatawa ka talaga. Alam mo ba kung sino si Boss Kiao? Isang simpleng babaeng tulad mo. Makakaabot kay Boss Kiao? Ang Boss Kiao mo. Lalabas na agad. Si Kiao mo. Darating na agad. Mga kasama,
Sabi niya, darating na si Kiao Ye sa harap ko. Batong babae, wala kang utang na loob. Shanji, bilis. Ngayon din, patayin natin siya. Simulan na, ipalamang sa kanya kung sino ang tunay na boss. Shanji, anong ginagawa mo? Kiao Ye, paano kayo naparito? Tinatanong kita, anong ginagawa mo? Ang babaeng ito, nanakit ng ating mga kasama, at diretsong tinawag ang pangalan mo, pero huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa kanya. Ang lakas ng loob mo. Kiao Ye, Hisan Kiao. Ito, ang iyong mga tauhan. ako ang may kasalanan, hindi ko sila nadisiplina. Parusahan mo ako, Panginoon. Kiao Ye, anong tawag mo sa kanya? Bilis, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Panginoon, mali ako. Hisan Kiao. Ang mga walang kwentang ito, palayasin niyo sa Jinbei. At saka, huwag nang maulit ang ganitong bagay. Kung hindi, sumama ka sa kanila. Opo, po. Po. Ginoong Kiao, bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Kung makapangahas ka pang magsalita, puputulin ko ang isang braso mo. Hoy, asawa. Pasensya na, kanina kasi. Anong ginagawa mo? May family gathering na yon. Bakit hindi ka pa dumarating? Ako, Sige na. Tumigil ka na. Dapat nandito ka sa loob ng 10 minuto. Oh, kailangan niyo po ba ng tulong? ang problema ko sa pamilya. Ano nang maitutulong mo? Narinig ko, hindi maganda ang kalagayan niyo sa pamilya Zhang. Marami kang isinakripisyo para sa kanila. Pero si Zhang Tianji, Hisan Kiao, ang mga problema ko, may karapatan ka bang makialam? opo, po. Mahal, ako, Saan ka galing? Bakit ang tagal mo? Alam mo ba kung anong okasyon ngayon? may inasikaso lang ako. Pasensya na, mahal. Anong silbi ng pasensya? Pasok na tayo. Nanay, pasensya na po. Na-late ako. Alam mo palang darating. Tingnan mo naman ang itsura mo. Ate, siguradong naghanda ka ng regalo para sa kaarawan ni nanay, di ba? Maingat na inihanda. Ate, pakikuha na nga. Anong mamahaling regalo ang dala mo para kay nanay? Mamahalin. Umaasa ka pa sa kanya, di makakaakyat na ang baboy sa puno. Ang napangasawa kong manugang, sukob na sukob ang kapalaran ko. Bukas ang pinto sa kasawian. Abot langit na ang kasawian. Ako, Tama na. Huwag kang tumayo dyan at nakakaistorbo. Umupo ka na. Inay. Ito ang binili kong bracelet para sa'yo, Inay. Ang bait-bait talaga ng anak ko. Sayang lang, napunta ka sa ganoong asawa. Nasasayang ka. Zhang Tianxi, bakit hindi ka nagsasalita? Gujay, parang nagrebelde ka. Papa, Mama, nagtagal lang ako ng ilang minuto. Kailangan ba talaga ninyong ihumiliate ako? Tianxi, ang regalo, pinag-usapan natin ito, at binili ko para sa Mama. Bakit hindi mo sinabi? Gujay, lahat dito ay mas matanda sa'yo. May karapatan ka bang magsalita ng ganyan? Tianzi, ito ang asawa na hinanap mo. Talagang walang respeto. Kahit ako ang asawa ng Zhang, hindi ako mas mababa sa inyo. Para basta-basta lang akong insultuhan. Sa paningin ko, ikaw ay mas mababa sa amin at isang basura. Basura. Ano? Nagtatampo ka dahil sinabihan ka lang. Kung ganun, mag-divorce ka na sa anak ko. Ano? Divorce? Kung ganito na ang usapan, huwag na tayong magtago. Papunta na si Siki. Narinig ko na lahat sa labas. Ang Gujayi talaga. Walang respeto sa mga nakatatanda. Sino ka? Siya ay Siki. Si Siki ay anak ng Woobrook. Hindi lang may prominent na background at
Responsable rin at maganda. So, ano ang purpose niya dito? Sa totoo lang, ang kasunduan sa diborsyo mo at ng anak kong si Tianji ay handa na. Ngayon, pirmahan mo na. Kasunduan sa diborsyo. Zhang Qianxi. Maghihiwalay na tayo. Huwag mo nang tanungin ang kuya ko. Desisyon ito ng buong pamilyang Zhang. Zhang Qianxi. Sagutin mo ako. Maghihiwalay na ba tayo? Anong ingay-ingay mo dyan? Maghihiwalay na tayo. Ano ngayon? 2 taon na. Napakaraming sakripisyo ko para sa'yo. At ngayon, maghihiwalay ka? Anong sakripisyo? Ginawa mo lang naman ang mga dapat gawin ng isang asawa. Anak, huwag mo nang patulan yan. Maghihiwalay na kayo. Anong klaseng pamilya ba siya? Karapat-dapat ba sa pamilya natin? Si Siki ay anak ng Wu Group. Kumpara sa kanya, parang langit at lupa ang pagkakaiba. So, siya ang papalit sa akin, tama ba? Oo, ako ang papalit sa'yo. Anong magagawa mo? Kakakasal lang namin ni Tian Jige. Matutulungan siya ng aming pamilyang Wu. Para makipag-deal kay He Sangqiao, ang hari ng Jingbei, para umangat ang pamilyang Zhang. Ikaw, anong maibibigay mo kay Tian Jige? Ano nang sinabi mo? Sino? Si San Qiao. Ano ba ang gusto ni Qiaoy? Ang tatay ko ang kanang kamay ni Qiaoy. Kung gusto ng pamilya Zhang na makipagtulungan kay Qiaoy, kailangan nilang humingi ng tulong sa amin. Zhang Qianxi. Ito ba ang dahilan kung bakit hiniwalayan mo ako? Anong dahilan? Mahalaga pa ba yon? Kasunduan sa diborsyo. Pirmahan mo na. Kahit magkano ang hilingin mong kabayaran, ibibigay ko. Akala mo ba pag hiniwalayan mo ako? At pinakasalan mo siya, makakapagtulungan ka na kay He Sangqiao. Anong pakialam mo? Pagkatapos ng 3 araw, ang aming pamilya Zhang at si Qiaoy ay magkakaroon ng signing ceremony. Tapos na ang usapan. Ikaw, mas mabuti pang pirmahan mo na yang kasunduan sa diborsyo. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Signing ceremony kasama si Qiaoy. Si San Qiao. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Gu Jiayi, may sira ka ba sa ulo? Signing ceremony ni Qiaoy. Bakit niya kailangang sabihin sa iyo? Sino ka ba? Tama. Kung may sakit ka, magpatingin ka sa doktor. Huwag kang magpakatanga at magpahiya dito. CJ. Mabuti. Maniwala ka man o hindi, isang tawag lang. Mapapapunta rito si He Sangqiao ng sunod-sunuran at luluhod sa harap ko. Tama na yan. Gujay, alam kong masakit sa iyo ang paghihiwalay natin. Pero ganyan talaga ang buhay. Tanggapin mo na lang, alam mo? Baliw. Talagang baliw. Hindi ba sabi mo tatawagan mo si Qiaoy? Tumawag ka nga ngayon. Hindi ba sabi mo papuntahin mo si Qiaoy para lumuhad at magmano sa iyo? Kung sakaling may numero ka ng telepono ni Qiaoy, luluhod ako sa harap mo at magmamano ng 100 beses. Mabuting ibigay ko na lang sa kanya ang buhay ko. Ang cute-cute mo talaga. Panginoon, He Sangqiao. Ginoo, ano ang nangyari? Pagkatapos ng 3 araw, ikaw at ang pamilya Zhang, ang seremonya ng pagpirma, di ba? Tama. Balak ko sana, iulat sa inyo. Wala. Nagtatanong lang. Gu Jiayi. Kumusta na ang tawag? Si Qiaoye. Kailan siya darating? Luluhod at magmamano sa iyo. Bigla kong binago ang isip ko. Pagkatapos ng 3 araw, sa lugar ng seremonya ng pagpirma, pag-uusapan natin ito mamaya. Bakit mo binago ang isip mo? Kanina pa matibay ang loob mo. Sabi mo papaluhurin mo si Qiaoye. Sa tingin ko siya, nabigla, nababaliw. Kunin mo ang malaking halaga, pumunta ka sa doktor. CJ. Zhang Qianxi. Nitong 2 taon. Nasayang lang. Hindi ko inaasahan. Sayang ang tapat kong puso para sa iyo. Ano ang binubulong mo? Kung sasabihin mo ulit yan, huwag mong sisihin ako kung magaspang ako. Kasunduan sa diborsyo. Pirma. CJ. Pipirmahan ko na ngayon. Ayos, yan ang tamang desisyon. Ang matalinong tao ay nakikibagay sa panahon. Sa pagkakaroon ng kasunduang ito, ikaw at ang anak kong si Tianji ay wala ng koneksyon sa isa't isa. Ngayon, umalis ka na rito. Tandaan ninyo ang itsura ninyo ngayon. Makalipas ang 3 araw, iyakan ninyo ako at magmamakaawa kayo. Ikaw, babae, sino ka ba para magsalita ng ganyan? Naniniwala ka ba na kaya kitang pahirapan sa Jingbei at itulak sa putikan para lang mabuhay? Ikaw ay mula sa pamilyang Gu, diba? Mabuti. Makalipas ang 3 araw, ang mga pamilyang Gu at Jiang
ay mawawala na sa mundo. Sabihin mo ulit yan. Gusto mong basagin ko ang bibig mo. Siki. Huwag mo nang pansinin ang ganyang klaseng tao. Gujay. Umalis ka na. Hintayin mo lang. Anong klaseng tao ba yan? Kung hindi lang siya kahabag-habag, gigilitan ko sana ang mukha niya. Binibining Siki. Huminahon ka. Huwag kang mag-init ng ulo sa ganyang tao. Di siya karapat-dapat. Kapag natapos na ang sign ng ceremony natin kay Boss Kiao. Matapos noon, maaari na tayong maghanda para sa kasal ninyo ni Tianji. Kayo ang dalawa ang magkatapat sa lipunan. Lalaking matalino, babaeng maganda. Oo nga. Para sa akin, si Binibining Musiki ay mas kaaya-aya kaysa sa babaeng yun. Ang isang babae, dapat may mataas na katayuan para magkaroon ng klaseng dating. Ang ganyang babae, sa pinakamataas na pagtingin, ay isang probinsyana lang. Tama ba ako, Zhang Tianji? Isang Kiao. Pumunta ka rito ngayon agad. Sa lugar ni Imesgu, may nangyayari. Sabihin mo. Pinatalsik siya ng pamilya Zhang sa kanilang bahay. Kasama Zhang Tianxi, nag-sign ng kasunduan para sa divorce. Hindi ko inakala. Ganito ang naging resulta para sa kanya. 2 taon na ang nakalipas. Nalaman mo na noong bata ka, may tumulong sa iyo. Gujayai na nagligtas sa buhay mo. Na nakapag-asawa na kay Zhang Tianxi. Naging tahimik kang nagmamasid sa kanya sa loob ng 2 taon. Natatakot na kahit konti, hindi siya maganda ang kalagayan. Yai Feng, ikaw ba, may gusto sa kanya? Sa simula. Simple lang ang pagpapasalamat ko. Hanggang 2 taon na ang nakalipas. Noong una kong nakita siya, naramdaman ko na may gusto ako sa kanya. Bakit hindi? Hindi mo siya hinanap. Pero, hindi ko naisip, gambala ang buhay niya. Basta, maganda ang buhay niya, okay na. Pero kung may mang-api sa kanya, hindi ako magpapakawala. Makalipas ang 3 araw, ang pamilya Zhang ay gagamit tulong ng ama ni Busiki. Kasama Hisan Kiao, mag-sign ng malaking kontrata para sa partnership. Magiging magara sa Jingbei Grand Hotel. Kaya sa seremonya ng pag-sign, para bigyan ng lakas Jai, ikaw ang mag-ayos. CJ, Sir, ang pakikipagtulungan sa pamilya Zhang. Ako po ang nagkamali. Kung hindi po kayo nasisiyahan, maaari ko pong kanselahin kaagad. hindi. Gusto kong mapahiya sila sa harap ng lahat. Ang seremonya pagkatapos ng 3 araw, dadalaw ako. Pero, gusto kong masaksihan mismo ang pamilya Wu at pamilya Zhang na mapahiya ng husto. Walang problema, aayusin ko na po kaagad. Gujai, anong ginagawa mo rito? Dito ba lugar na pwede kang pumunta? Hindi ba malaking pangyayari ngayon para sa pamilya mo? Dumating ako para batiin kayo. Anong pagbati? Walang kwenta. Malaking kasayahan ng pamilya namin. Wala kang kinalaman dito. Alam ko na, tiyak na may masamang hangarin ka. Gusto mo lang maggulo. Gujai, maaari bang magkaroon ka ng kamalayan? Nag-divorce ka na sa kapatid ko. Ganito ka lang, sisiraan mo ang sarili mong reputasyon. Alin sa mga mata mo, nakita na naghabol ako sa Zhang Tianxi. Siya, walang kwenta. Wala siyang karapatan para habulin ko. Anong sinasabi mo? Sinong sinasabi mong walang kwenta? Para kang gusto mong mamatay. Gujay, sa ganitong okasyon na yon, malamang tanging mga mahalika ng Jingbei ang makakasali. Wala kang imbitasyon. Kahit gusto mong pumasok, malamang hindi ka makakapasok. Paano mo nalaman na wala akong imbitasyon? Akala mo palengke ito. Anong mga aso't pusa ay pwede pumasok? Hindi maharlika ng Jingbei. Hindi kami magbibigay ng imbitasyon. At saka, kahit magbigay kami, hindi ibibigay sa klase mong hayop. Anong karapatan mo para sumali sa seremonya namin? Imbitasyon? Makakapasok ako o hindi? Hindi ba pwede kang magpakalinis ng isip? Noong huli, sinampal mo na ang sarili mong mukha. Bakit hindi ka pa nagbabago ngayon? Tulad mong walang kwentang tao, napakamahal na banquet hall na ito, ay pwede mong pasukan.
Ang aso hindi makapagsalita ng Ivory. Malalaman ninyo sa sandali. Ikaw, isang maliit na babae. Talagang inisip mo na ikaw ay isang bawang. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi ko na ikaw ay isang maliit na babae. Hindi pwedeng sabihin. Ano ang problema? Sasabihin ko talaga. Maliit na babae, maliit na babae. Binigyan mo ako ng mukha. Ikaw. Hinampos mo ako. Gujayi, napakalakas ng loob mo. Hinampos mo ang nanay ko. Gusto mong mamatay. Masyadong malala. Hinampas ang asawa ko. Paano mo nagawa yon? Talagang nagrebelde ka sa langit. Hindi na mapigilan. Tatawagan ko ang anak ko ngayon. Magiging masama ang resulta para sa iyo. Nanay, huwag kang magpapaloko sa babae. Wala siyang kahit ano. Walang problema. Huwag mong palakihin. Makakaapekto sa seremonya natin ngayon. Oo. Ikaw, ang cute-cute mo. Gusto mo akong galitin. Walang magagawa. Itong sampal na to, itatabi ko muna. Pagkatapos ng party, kahit saan ka man, huhulihin kita. Babayaran mo ng 10 beses. Pipinturahan ko ng pamamaga ang mukha mo. Sige, hintayin ko. Tingnan natin kung paano mo babayaran ng 10 beses. Gujayi, maghanda ka. Umalis na tayo. Congratulations, TNG. Ang laking bagay na nakapirma ka kay Boss Kiao. Salamat sa aking nobya, si Imal Wusiki. Kaya nakakonekta ako kay Boss Kiao. Talagang bagay na bagay sina TNG at MS. Wow. Salamat, Boss Leo. Pa. Bakit ngayon lang kayo dumating? Huwag mo nang banggitin. Alam mo ba kung sino ang nakasalubong namin sa harap ng hotel? Sino? Syempre yung walang kwentang Gujayi. Hindi lang niya kami ininsulto. Sinampal pa niya si Mama. Ano? Naglakas loob talagang manapak si Gujayi. Talagang wala ng respeto sa batas. Nasaan na siya? Hahanapin ko siya ngayon. Hoy, anak, huwag kang pumunta. Tama si Yaw Yaw. Malamang sinadya niya iyon para magulo ang mahalaga nating signing ceremony. Huwag tayong padadala sa plano niya. Wala siyang invitation card. Naiipit siya sa labas ng hotel ngayon. Pagkatapos ng ating signing ceremony, saka natin siya haharapin. Ang babaeng baliw na ito, wala nang hiya. Hoy, dumating na siya. Gujay, ang lakas ng loob mo. Naglakas loob kang manapak sa nanay ko. Karapat dapat siyang saktan. Hoy, ikaw na babae, may invitation card ka ba? Paano ka nakapasok? Lumabas ka na ngayon din. Sinabi ko na, wala kayong pakialam kung may invitation card ako o wala. Walang kinalaman sa inyo iyon. Anong karapatan ninyong magsalita? Talagang hindi pa ako nakakita ng babaeng katulad mo. Ayaw na sayo ng lalaki mo. Dumating ka rito para manginis ng iba. Talagang napakawalang hiya. Ikaw, ano ka? Alam mong may asawa na siya. Pero ginawa mo pa rin ang kahiyahiyang bagay na iyon. Hindi mali na tawagin kang kabit. Sino ang sinasabing kabit? Ang sinasabi ko ay totoo. Bago pa ako makipaghiwalay, nakikipagkalantari ka na sa asawa ko. Kung hindi kabit, ano pa? Mukhang gusto mong mamatay. Gujayi, alam mo ba kung sino si Miss Wu? Ikaw na pinalayas ng pamilya namin. Paano mo nagawang insultuhan si Miss Wu? Alam mo ba ang mangyayari kapag inaway mo ang pamilya Wu? Ano ang kahihinatnan? Ang sinasabi ko ay katotohanan. Sino talaga ang walang hiya? Halatang halata. Tama na, Gujay. Kung ito ang paraan mo, para sirain ang ating signing ceremony, mali ka ng todo. Habang wala pa si Emer Kiao, umalis ka na ngayon at may buhay ka pa. Ano naman kung dumating si Hisan Kiao? Ano ang magagawa niya sa akin? Wala ka talagang takot sa kamatayan. Sino ang bastos kay Mr. Kiao? Hoy, hindi ba ito ang sikat na? Dumating na ba si Boss Wu? Dad, dumating ka na. Ang babaeng iyon. Inapin niya ako. Sino ang may lakas na mang-api sa akin? Ang anak ni Wu Chikoy. Siya nga, siya ang nang-insulto sa akin. Ang lakas ng loob mo. Hindi mo alam na anak ko siya? Anong meron sa anak mo? Pangalawang babae, hindi ba pwedeng pag-usapan? Ano ang sinasabi mo? Naku, nagalit si Boss Wu. Tapos na siya. Ang anak mo, pangalawang babae sa labas. Hindi mo alam, di ba? Ang hindi minamahal ang tunay na pangalawang babae. Tatay, ako at si Kuya TNG, tunay ang pagmamahal. Ginoong Kiao, malapit na dumating. Ayoko magsayang ng oras sa'yo dito. Pero sasabihin ko sa'yo, ang magandang buhay mo, magtatapos ngayon. Gujayi, nakarinig ka ba? Hindi ko alam kung tunay kang tanga o nagtatangahan. Sa ilang salita mo lang. Nagalit ang kilalang Boss Wu ng Jingbei. May magandang buhay pa ba para sa'yo? Sa ganitong sitwasyon, umalis ka na. Huwag kang magpahiya. Hisan Kiao, hindi pa dumating. Paano ako aalis? Ano ka ba? Hinahamon mo ang pangalan ng Ginoong Kiao? Siya ay isang siraulo. Sinabi niya na pwede niyang ipagpatira pa ang Ginoong Kiao. Sa harap niya. Grabe ang kayabangan niya. Zhang TNG, siya ang dating asawa mo? Ginoong Wu.
Dating asawa ko siya. Palabas mo siya agad? Ngayon ay ang seremonya ng kontrata ng Zhang family. At Ginoong Kiao, nagkakagulo siya dito. Hindi ka natatakot na parusahan ka ng Ginoong Kiao? Gujay, umalis ka na. Ayaw kong magkapahiya. Zhang Qianxi, tingnan mo ang iyong kahinaan. Dito ako upo. Subukan nila kung may mga has na galawin ako. Gujay, naloko ka ba? Alam mo ba ang kahulugan ng pwestong ito? Alam mo ba ang kahulugan ng pag-upo mo dito? Hinahamon mo ang pwesto ng Ginoong Kiao? Tingnan ko ang siraulo mong babae. Kahit sino ang dumating ngayon, hindi ka may ililigtas. Sinabi ko, dito ako upo. Subukan nila kung may mga has na galawin ako. Gujay, gusto mo bang mamatay? Huwag mong isama ang aming pamilya Zhang. Bumaba ka agad. Ito ay malaking paglapastangan sa Kiyoye. Tingnan ang takot ng bawat isa sa inyo. Isang hisan Kiao lang, natakot na kayo ng ganito. Talaga, Walang modo. Ikaw, siraulo. Paulit-ulit na paglapastangan sa Kiaoye. Sobra na to. Zhang Tianji, palayasin mo siya agad? gusto ninyong subukan. Hintayin ninyo ang pagdating ni Hisan Kiao. Tingnan ninyo kung may lakas siyang palayasin. Gujay, bumaba ka agad. Kung hindi, huwag kang magalit kung magiging bastos ako sa'yo. Sinabi ko, dito ako upo. Tingnan ko kung sino ang may lakas maging bastos sa akin. Tao. Palayasin mo siya. Tumigil. Sino ka? Ang panganay na anak ng pamilya Lin. Paano siya naparito? Pamilya Lin. Si Ginoong Lin nga. Nakita ko na siya sa TV. Ang galing ng dating niya. Ginoong Lin, narito ka na pala. Pasensya na at hindi kita nasalubong. Salamat sa pagdating, Ginoong Lin. Mainit ang pagtanggap sa kasunduan ni Boss Kiao at ng inyong pamilya. Ang saya-saya. Sandali lang, Ginoong Lin. Hintayin mo muna akong ayusin itong baliw na babae. Saka kita ilalagay sa upuan ng karangalan. Sino ang tinutukoy mong baliw? Siyempre itong walang pakundangan. At panay ang lay sa amin. Nakaupo ka sa pwesto ni Boss Kiao. Akala mo kung sino. Walang hiya. Nakakakahiya si Gujayi. Sampalin. Bakit mo ako sinampal? Dapat lang sa'yo yan sa pagiging bastos. Ginoong Lin, anak ko yan si Wu Qingkoy. Binigyan mo lang ng sampal ng walang dahilan? Ibinaba mo ba ang mukha ko? Anong mukha? Mismo ang amo mo na si Boss Kiao. Nag-iingat sa harap ko. Mukha pang pinag-uusapan. Ano ka ba? Makinig kayong mabuti. Si Ginang Gujay na narito ay aking mahalagang tao, ang aking tagapagligtas. Ang paglapastangan niyo sa kanya ngayon ay paglapastangan sa akin, si Lin Yaifeng. Ang taong nagligtas ng buhay ko. Pero hindi kita kilala. Jay, hindi mo ako kilala, pero hindi kita malilimutan. Noong ako'y 8 taong gulang, ang aming pamilyang Lin ay tinugis. Marami ang namatay at nasugatan, nasa bingit na ako ng kamatayan. Hanggang sa bigla kang sumipot, at iniligtas mo ako mula sa kamatayan. Mula noon, umunlad ang pamilyang Lin, kaya hindi lang tagapagligtas ng buhay ko, kundi swerte ko rin. Huwag kang tatakbo. Talaga? Bakit wala akong maalala? Jay, 10 taon kitang hinanap. 2 taon na ang nakalipas nang malaman kong ikinasal ka kay Zhang Tianxi. Tinulungan ko na ang pamilya Zhang. Lihim kitang inalagaan. Gamit ang sarili kong kamay, itinaas ko ang pamilya Zhang mula sa pagiging isang kahabag-habag na angkan, hanggang sa kasalukuyang estado nila. Pero pinalayas ka pa nila. Mga walang utak, ang taong pinagpala ko, hindi dapat inaapi. Sino man ang umapi sa'yo, ay umaapi na rin sa akin, si Lin Yaifeng. Ikaw talaga, Gujayi. Kaya pala ang yabang-yabang mo. May nasasandalan ka pala sa likod. Napakasamang babae mo. Habang kasal ka pa sa anak ko, nakikipagrelasyon ka pala kay Ginoong Lin, nang hindi malinaw na paraan. Ulitin mo, tama ang sinabi ng nanay ko. Gujay, paulit-ulit mong sinasabing nagkasala ako sa'yo. Paano naman itong lalaking ito? Wala kang karapatang magtanong sa akin. Isang walang kwentang tao ka. Ikaw. Ano nang problema kung tawagin kang walang kwenta? Hindi ka ba talaga isang walang kwenta? Ikaw, isang lalaki, umaasa ka pa sa isang babae, para makipag-ugnayan kay Boss Kiao. Ang pagtawag sa iyo na walang kwenta. Ginoong Lin, alam kong mataas ang posisyon mo, at malawak ang impluensya mo, pero hindi rin kami basta-basta. Nasa likod namin si Boss Kiao. Huwag kang magpakalabis. Binubuli mo si Binibining Q. Kahit sino pa yan, hindi ko palalampasin. Ginoong Lin,
Tingnan mo kung saan siya nakaupo. Ito ang pwesto ni Boss Kiao. Paparating na si Boss Kiao. Halatang wala siyang respeto kay Boss Kiao. Kapag nagalit si Boss Kiao, baka kahit ikaw, Ginoong Lin, ay hindi makakaya. Binibining Diu, bumaba ka muna. Pangako ko, lahat ng nanakit sa'yo ngayon, ay hindi makakatakas. Mukhang takot ka rin kay Hisan Kiao. Hindi ako takot sa kanya. Sa tingin ko lang, hindi kailangan. Ginoong Lin, salamat sa kabutihan ng loob mo. Pero, sinabi ko na ngayon, dito lang ako uupo at maghihintay kay Boss Kiao. Walang sinuman ang makakapinsala sa akin. CJ, kung gusto ni Binibining Diu, umupo siya. Kapag dumating si Boss Kiao, ako ang sasalo. Ginoong Lin, maghihiwalay na ba kayo ni Boss Kiao? Para kay Binibining Diu, ano naman kung maghiwalay kami ni Boss Kiao? Basta masaya si Binibining Diu. Kahit bumagsak ang langit, ako ang sasalo. Nandito ako ngayon, dahil para kay Miss Gu ang pakay ko dito. Ang mga taong ito, ano ang balak mong gawin sa kanila? Salamat, Ginoong Lin. Nag-abala ka pa, Ginoong Lin. Pero, sarili kong problema ito. Ako na ang bahala dito. Miss Gu, malalim ang ugat ng mga taong ito sa Jinbei. Pero habang nandito ako, hindi sila makakasakit sa'yo. Kahit kumutitili man lang. Ngayong araw na ito, talagang tutulungan kita, Miss Gu, na makamit ang hustisya. Ginoong Lin, may kaunting hindi pagkakaunawaan lang kami kay Gujiai. Hindi namin alam na ganito ka pala ka-proteksyon sa kanya. Kung ganito ang sitwasyon, hihingi kami ng tawad kay Gujiai. Oo, humihingi kami ng tawad. Humihingi kami ng paumanhin. Tama. Ang dapat na bayad pinsala kay Gujiai, hindi namin babawasan kahit piso. Wu Qingqui. Ikaw, Kung si Ginoong Lin na ang nagsalita, wala namang masama kung humingi ng tawad. Sa ngalan ng pamilya Wo, humihingi ako ng tawad kay Miss Go. Pasensya na sa abala. Humihingi rin ako ng tawad. Kanina ko lang naabala si Miss Go. ilang simpleng paghingi ng tawad lang ba, ang sapat na para tapusin na ito. Ang pamilya Zhang ay sobrang nababastos kay Yi. Simula ngayon, ipagbibili ko lahat ng ari-arian, para ibayad kay Yi. Zhang Tianzi, simula ngayon, pupunta ka sa kalsada para mamalimos. Ano? Ang pamilya Wu ay may malaking pananagutan din. Simula ngayon, pansamantalang ipapahinto ang operasyon, at isasara sa loob ng 3 taon. Wu Siki ay paulit-ulit na naghamak kay Yi. Kailangan niyang lumuhod kay Yi at mag-sorry. Lin Gongzi, ang kondisyon mo ay napakahigpit. Kami lang ay nagtapon ng isang asawa na walang halaga sa labas ng bahay. Hindi dapat kami maparusahan ng ganito. Ang ginawa ninyo kay Yi, sa loob ng maraming taon. Ano ang kasalanan niya? Sa totoo lang, hindi kami sakop ng kapangyarihan mo. Ang ginagawa mo, parang sobrang pang-aapi. Ano ang problema sa pang-aapi? Kapag nakikita ko ang lalaki mong ito, nandidiri ako. Simula ngayon, pupunta ka sa kalsada para mamalimos. Hindi ka makakatakas. Lin Gongzi, magbigay ka ng konting pagpapatawad para sa kinabukasan. Hindi kami, mga tupa na pwedeng patayin. Malakas man ang dragon, hindi pa rin kayang talunin ng lokal na ahas. Ito ang Jinbei. Lahat dito, si Boss Kiao lang ang masusunod. Nakipagtulungan kami kay Boss Kiao. Kami ay mga tauhan ni Boss Kiao. Kung gusto mo kaming apihin, tanungin mo muna ang papayag si Boss Kiao. Dahil nandito na ako, handa na ako, naharapin si Hisan Kiao ng diretsyo. At ang sinabi ko, ay talagang gagawin ko. Kahit gamitin ko ang buong lakas ng pamilyang Lin. Wawakasan ko kayong lahat. Masyado pang maaga para sabihin mo yan. Ang negosyo ko ay para kay Boss Kiao. Kung walang utos si Boss Kiao, walang sino man ang makakagalaw sa akin. Si Boss Kiao lang ang sinusunod ko. Si Boss Kiao lang ang sinusunod namin. Ginoong Lin, isinugal mo ang kapalaran ng pamilyang Lin para sa akin, upang ipagtanggol ako. Talagang naaantig at nagpapasalamat ako. Pero ang mga taong ito, masasama hanggang buto. Si Hisan Kiao lang ang sinusunod nila. Mukhang mahirap itong kalabanin. Sa paningin ko, si Lin Yaifeng, walang imposible. Kahit dumating pa si Hisan Kiao, ano naman, tingin ko gusto niyang protektahan sila. O gusto niyang maging kaaway ng pamilyang Lin. Ginoong Lin, kung sa Wind City ka, okay lang na magsalita ka ng ganyang katapangan. Pero nandito tayo sa Jinbei. Kapag nagalit ako, si Wu Qingqui, hindi maganda ang kalalabasan. Ikaw, hinahampas mo ako? Sino ka ba? Mangbabanta ka sa akin. Kung hindi lang dahil kay Hisan Kiao. Matagal na kitang pinatay. Sige, maghintay tayo sa pagdating ni Boss Kiao. Tingnan natin kung ano ang sasabihin mo. Paulit-ulit niyong binabanggit si Hisan Kiao. Ano naman ang magagawa niya kung dumating man? Ginoong Lin, sa pangyayaring ito ngayon, huwag ka nang makialam. Dito lang ako upo. Maghihintay ako ng pagdating ni Hisan Kiao. HMPH, Go Jai. Kung hindi dahil biglang sumingit si Ginoong Lin, para ipagtanggol ka, ano ka rin ba? Yan ang palagay mo. Kapag dumating na si Hisan Kiao, malalaman niya na ang lahat. Sige, hintayin natin si Boss Kiao. Lahat kayo, mananahimik. Go Jai. Panoorin ko kung paano ka. Pahihirapan ni Boss Kiao. Dumating na si Boss Kiao. Ginoong Yang,
Nandito na po kayo, Ginoong Kiyaw. Si Ginoong Lin pala ito, ang tagal nating hindi nagkita. Ang bagay po ni Ginoong Kiao. Siyempre pupuntahan ko. Ang tagal nating hindi nagkita, Ginoong Kiao. Ang tagal nating hindi nagkita, Ginoong Lin. Ginoong Kiao, ako si Zhang Tianxi ng Zhang Group. Ako ang mag-aasikaso ng kontratan nyo. Ikaw si Zhang Tianji? Napakalaking karangalan po na makipagtulungan sa inyo. Go Jai. Narito na si Ginoong Kiyaw. Anong ginagawa mo riyan? Bumaba ka. Narito na pala si Ginoong Kiao. Hindi po, Ginoong Kiyaw. Siya ang babaeng, pinalayas ng pamilya Zhang. At ngayong araw, paulit-ulit niya kayong ininsulto. Pakiusap, parusahan niyo po siya. Nandito ako, si Lin Yaifeng. Walang sinuman ang makakagalaw kay Binibining Liu. Ginoong Lin, kanina, iginagalang kita. Huwag mong isipin na. Makakapanggulo ka pa sa harapan ni Boss Kiyaw. Sinabi ko na kahit sino pa man, basta gumalaw lang kay Binibining Liu, makikipagpatayan ako. At kanina ko pa sinasabi, wasakin ang pamilya Zhang, ipahinto ang negosyo ng pamilya Wu ng 3 taon. Kahit sino pa man, walang makakapigil. Ginoong Lin, sa harapan ni Boss Kiyaw. Sa tingin mo may saysay pa ang sinasabi mo? Boss Kiyaw, pakinggan mo. Halatang hindi kanya pinapahalagahan. At itong si Gojai. Narito na si Boss Kiyaw. Anong ginagawa mo dyan nakaupo? Sandali lang, Boss Kiyaw. Paalisan ko na itong mayabang na babae. Ang lakas ng loob mo. Boss Kiyaw, bakit mo ako sinuntok? Ipinagtatanggol ko lang ang iyong posisyon. Alam mo ba kung sino siya? Siya ay Boss Kiyaw. Baka naman po dahil pinoprotektahan siya ni Ginoong Lin. Kaya hindi siya pwedeng galawin. Pero kung ikukumpara si Ginoong Lin sa inyo, malayo pa rin ang agwat, ang paggawa ko ng desisyon. Kailangan mo ba akong turuan? Oo. Pasensya na, nagsalita ako ng labis. Ginoong Kiao, halos oras na. Hindi ba pwede na tayong magsimula ng seremonya ng pagpirma? Oo. Malaking bagay ang kontrata. Sige, pumirma tayo. Pero, kailangan kong baguhin ang mga tadhana ng pakikipagtulungan. Ginoong Kiao, paano niyo po gustong baguhin? Ako, si Hisan Piao, at ang inyong pamilyang Zhang. Ang pakikipagtulungan nating 1 bilyon ay mananatili. Ngunit, ang lahat ng gastos ay sasagutin ng pamilya ninyong Zhang. Ang tubo ay mapupunta sa akin. Ang panganib ay mapupunta sa inyo. Hindi naman tama yon, di ba? Ginoong Kiao, pakikipagtulungan ang pinag-uusapan natin. Ang gastos at panganib ay aming papasanin. Lahat ng tubo ay mapupunta sa inyo. Ano naman ang makukuha namin? Tama, ang ganyang pakikipagtulungan. Ay hindi naman ganyan. Hindi ba't mapaniil na kontrata ito? Matalino ka. Oo, mapaniil na kontrata ito. Anong problema? Manager Wu, tulungan niyo po kaming mag-isip ng paraan. Halatang hindi ito maaaring tanggapin. Ginoong Kiyaw, hindi naman ganyan ang kontrata noon. Kung pipirmahan ng ganyang kontrata, tiyak na malulugi ang pamilyang Zhang. Gusto kong malugi ang pamilyang Zhang. Bakit? Dati, napag-usapan ng maayos. Bakit ka biglang nagalit? Dahil lang sa nagalit kayo sa taong hindi dapat galaitan. Huwag na kayong magdaldal. Ang kontrata na ito, pipirmahan o hindi. Kung ganito ang sitwasyon, malinaw na hindi dapat pirmahan ito. Sige. Kung ganito na ang sitwasyon, susundin ko ang payo ni Ginoong Lin. Papabagsak ko ang Zhang family. Papatigil ko ang Wu family ng 3 taon. Hindi pwede. Saan ba kami nagkamali sa inyo? Kami ay mga tauhan ninyo. Hindi dapat ganito ang trato sa sariling mga tao. Ang nag-provoke sa inyo ay Ginoong Lin at Gojai. Desidido na ako. Huwag na magdaldal. Kung hindi, papabagsak ko rin ang Wu family. Ginoong Kiao, saan ba nagkamali ang Zhang family sa inyo? Bakit ganito ang gagawin mo sa amin? Dapat alam ninyo sa sarili ninyo. May gagawin pa ako. Aalis na ako. Tandaan, bukas magsisimula ang liquidation ng Zhang family. Ginoong Kiao, Paulit-ulit ninyong sinasabi. Inupuan ko ang pwesto ni Hisan Kiao. Ano ang magagawa niya sa akin? Ngayon naman, ginalaw ba niya ako kahit isang buko? Gujay. Dahil lahat sa'yo. Kung hindi ka sumipot ngayon, hindi sana nangyari ang maraming ito. Biglang nagalit si Kiao Ye. Ikaw ang punot dulo ng lahat. Umihi ka. Tingnan mo ang itsura mo. Isip-isipin mong mabuti. Bakit nagalit si Hisan Kiao? Kung hindi binigyan ni Kiao Ye ng mukha si Lin Gongzi, mamamatay kang masahol ngayon. Sa palagay mo, binibigyan niya ng mukha si Lin Gongzi. Kung hindi, ano pa? Kahit ano pa ang sabihin. Tinulungan ako ni Kiao Ye na gawin ang gusto kong gawin. At ipaalam din sa inyo. Kung sino talaga si Kiao Ye, pinoprotektahan kayo at ininsulto ako. O tinalikuran kayo, bigyan ako ng pabor. Lin Gongzi. Ngayon, marami akong nasabing nakakasakit. Hinigit ko ang sarili ko. Akala ko palagi ako ang pinoprotektahan ni Kiao Ye. Pero sa huli, ikaw pa rin ang nasa. May pwesto sa puso ni Kiao Ye. Humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Pakiusap, Lin Gongzi. Magsalita ng mabuti sa harap ni Kiao Ye. Purahin ang parusa sa aming 2 pamilya. Sige.
Lin Gongzi. Ang aming pamilyang Zhang ay hindi dapat mabangkarote. Pakiusap. Ngayon pa kayo nagsasabi ng mga yan. Hindi ba huli na? Hindi huli, Ginoong Lin. Hindi huli. Kayong mga dakilang tao, kausapin ninyo siya ng diretsahan. Bukas, talagang huli na ang lahat. Huwag kang magbiro. Huwag mo akong pakiusapan. Kayo ang lumapit kay Binibining Q. Tignan natin kung papatawarin niya kayo. Binibining Go. Pasensya na po sa mga nasabi ko kanina. Sana'y patawarin ninyo ako. Ako rin, Jay. Pakisuyo sa ngalan ng pagiging mag-asawa natin noon. Kausapin mo si Ginoong Lin, para palayain niya kami. May mukha ka pang sabihin yan? May mukha ka pang banggitin na naging mag-asawa tayo? Jay, alam kong nagkamali ako. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Hindi sapat ang pagsusori. Lumuhod ka at magmano sa sahig. Kapag nabasag na ang sahig sa kakamanuhan mo, saka lang kita patatawarin. Ang sinasabi mo, parang pinapatay mo na ako. Kung hindi mo kaya, huwag mo na akong kausapin. Gujayi. Masyado ka namang. Masyado. Anong gagawin mo? Ang tagal ko nang nakatira sa pamilya ninyong Zhang. Pero ito ang naging kapalaran ko. Kayong lahat ng pamilya Zhang, dapat magluhod sa harap ko. Gujay, humihingi na ako ng tawad sa'yo. Ano pa ba ang gusto mo? Tawad? Ang tawad mo. Napakamahal naman pala. Wala ka bang awa? Nahahayaan mo kaming maghirap ang pamilya Zhang. Akala mo ba simpleng paghihirap lang yan? Ikaw, Zhang Tianji. Kung hindi ka marunong magsalita, manahimik ka na lang. MS, Go. Alam ko, sa mga nakaraang taon, marami kang tiniis sa pamilya Zhang. Narito ang 5 milyon. Ituring mo na lang ito, bilang kapalit ng pamilya Zhang, sa mga hirap na dinanas mo. Kapalit sa mga hirap. 5 milyon. Ang yaman-yaman mo pala, boss mo. Magkano ba ang gusto mo? Sabihin mo ang presyo. Wu Qingqui. Huwag mo nang ipagmalaki iyang kaunting pera mo. Malinaw na ang ibig sabihin ni Emmadyu. Ang pamilya Zhang ay maghihirap, at ang pamilya Wu ay titigil sa negosyo ng 3 taon. Ito na ang pinakamalaking awa na maibibigay sa inyo. Kung hindi kikilos si Boss Kiao, ako na ang kikilos. Tapusin na natin ang usapan ngayon. Zhang Tianzi, makinig kang mabuti. Simula ngayon, sa bawat pagkikita natin, magiging bangungot mo ako. Ginoong Lin, salamat sa tulong mo kanina. Walang anuman. Enragyu, hindi mo na kailangan magpasalamat. Kahit hindi mo ako gaanong kilala. Pero sa puso ko, matagal na kitang tinuring na kapamilya. Salamat. Jay, ngayon, ikaw at Zhang Tianzi ay nag-divorce na. Maaari ba? Isipin mo ako. Hindi nga, unang pagkikita lang natin. Hindi ba masyadong maaga para pag-usapan ito? Pero matagal na kitang pinagpala sa puso ko. Pag-usapan natin ito sa ibang pagkakataon. Hindi ba sapat ang nangyari ngayon para patunayan ito? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Walang sinuman ang makakaapi sa iyo ulit. Kung iniisip mo, na ikaw ang nagligtas sa akin ngayon, malaking pagkakamali iyan. Hindi ba ako ang nagligtas sa iyo ngayon? Pagdating ni Kiao Ye, nakita mo rin, gaano kalaki ang respeto na ibinigay sa akin. CJ, mag-isip ka ng gusto mo. Pero, nakakatuwa pa rin ako ngayon. Sa katunayan, sa loob ng maraming taon, ikaw ang una na nagtanggol sa akin ng walang pag-aalala. Ganito na lang, magkita-kita tayo sa ibang pagkakataon. Pag-usapan natin ang pagiging magkasama sa ibang pagkakataon. Sige, maghihintay ako. Kahit gaano katagal, maghihintay ako. Depende yan sa pasensya mo. Huwag na muna. May gagawin pa ako, aalis na ako. Sasamahan kita. Huwag na. Magkikita pa tayo. Pa, ano na ang gagawin natin ngayon? Maghihintay lang ba tayo na parusahan tayo ng pamilya Kiao? Mabubuwag ang pamilya Zhang. Ang pamilya Wu, titigil sa negosyo ng 3 taon. Para na rin tayong pinapatay nito. Si Gujai, may sandalan na siya ngayon, si Ginoong Lin. At si Boss Kiao naman, binibigyan ng mukha si Ginoong Lin. Kailangan nating pag-isipan ng mabuti ang bagay na ito. Maghihintay lang ba tayo dito na mamatay? Ang pamilya namin. Hindi madaling umabot sa kung nasaan kami ngayon. At saka, malapit ng pakasalan ako ni Siki. Boss Wu, mag-isip ka ng paraan. Nakatali tayong lahat sa isang lubid ngayon. Ayaw mo rin namang, pagkatapos pakasalan ako ni Siki. Mabubuwag na agad ang pamilya Zhang.
Sa totoo lang, simple lang ang solusyon dito. Tanggalin lang natin si Ginoong Lin. Hindi na tayo hahanapin ni Boss Kiao ng anumang problema. Si Gojai, magiging parang tupang handang katayin. Mawawala na ang lahat ng krisis. Tama naman ang sinasabi mo. Pero paano natin matatanggal si Lin Yifeng? Ang pamilya Lin ang numero unong pamilya sa Fengcheng. Kasing lakas ni Boss Kiao, anong kaya nating gawin para matanggal siya? Poong Panginoon, ayon sa utos ninyo, ang Zhang family ay nag-bankrupt. Ang Wu family ay tumigil sa operasyon ng 3 taon. Makikita mo ang resulta kagad. Okay. Dapat silang magkaroon ng ganitong parusa. Pero ito lang ang unang hakbang. Ang Zhang family ay sobrang nambasto sa akin. Ang bankruptcy na ito ay hindi sapat. Handa ako sa utos ninyo anumang oras. Oh, nga pala. Gaano mo kilala ang Lin Yifeng? Ang Ginoong Lin ay sa Fengcheng. Isang pangunahing tao. Ang status ay medyo mataas. Katumbas lang ng ang status ko sa Jingbei. Okay, obserbahan mo ang sitwasyon anumang oras. I-report mo agad sa akin ang anumang sitwasyon. Opo. Hello, Ako ito, Lin Yifeng. Lin Gongzi. May kailangan? Gusto ko sanang ikain ka. Sa Jingbei Grand Hotel. CJ, Jay, ito ang regalo ko para sa'yo. Isang bahay sa sentro ng lungsod, at isang luxury car. Ginoong Lin, masyado kang magalang. Hindi ako dapat tumanggap ng gantimpala kung wala akong ginawa. Ang regalo ay napakamahal. Mas mabuti na ito ay sa iyo. Ilang taon na ang nakalipas, ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Iyon ang gantimpala. Ngayon, lumayas ka sa pamilya Zhang. Tiyak na wala kang permanenteng tirahan. Binibigay ko sa iyo ang bahay. At ang kotse, nararapat lang. Salamat sa kabutihan mo, pero hindi talaga ako nangangailangan. Wala ba talagang nararamdaman mo para sa akin? Alam mo, para sa'yo, gagawin ko ang lahat. At talagang may kakayahan ako. May tiwala rin. Ibigay ang kaligayahan na gusto mo sa huling bahagi ng buhay mo. Pasensya na. Ang pangyayari kay Zhang Tianxi ay malaking dagok sa akin. Hindi ako maaaring, madaling magmahal sa isang tao. Ako at ang mga tulad ni Zhang Tianxi, hindi talaga magkapantay. Siya, basura lang ang tingin sa kanya. Naiintindihan ko. Bigyan mo ako ng konting panahon. Pag-iisipan ko ito ng mabuti. Sinabi ko na handa akong maghintay. May pasensya rin sa paghihintay. Ako lang, gusto lang magbigay ng regalo sa'yo. Tatanggapin ko ang regalo kapag dapat na itong tanggapin. Tatanggapin ko, pero ngayon, hindi pa ito ang tamang panahon. Pasensya na, saglit lang may tatawag. Hello, Ginoong Lin, may masamang nangyari. May problema sa kumpanya. anong nangyari? Malaking problema. Bigla na lang dinakip ang iyong ama. Ano? CJ, babalik ako kagad. Jay, pasensya na. May nangyari sa amin. Kailangan kong umuwi. Yung usapang pagkain, utang ko na muna sa'yo. Ayos lang. Asikasuhin mo muna yan. Okay lang talaga. Salamat sa pag-intindi. Hala, yung susi. Kung hindi mo siya rerespetuhin ngayon, parang hindi mo rin ako nirerespeto, si Lin Yifeng. Kahit sino ka man, kapag ginawan mo ng masama si Binibining View, papatayan kita. Alam mo naman, gagawin ko ang lahat para sa'yo. At kaya ko talaga. At kumpiyansa ako, na ibigay sa'yo ang kaligayahan na gusto mo sa hinaharap. Tang. Nakabalik ka na, Yifeng. Ano ang nangyari? Bakit nahuli ang tatay? Ang aming pabrika ng pagkain. Nagkaroon ng malaking seguridad incident. Ang mga otoridad sa pamamagitan ng random inspection. Nakita na may nakakapinsalang substance ang produkto namin. Ang lolo ay dinala para imbestigahan. Ang negosyo ay sara na. Paano kaya posible ito? Tatrabaho ako sa pagkain ng maraming taon. Paano biglang lumabas ang seguridad issue? Base sa investigasyon ko, may tao na maliciously naglagay ng nakakapinsala. Kung walang mali, dapat sila Uking Kui at Zhang Tianxi ang gumawa. Zhan, alamin mo kung saan ang problema. Bukod pa, pakalmahin ang mga nalason na customer. Pupunta ako sa pabrika. CJ. Yifeng, mag-ingat. Manager Wu, ang aming Zhang family ngayon. Nagsimula na ng bankruptcy liquidation. Si Boss Kiao mabilis talaga kumilos. Ano ang kinakabahan mo? Ang Lao Lin na huli na. Hintay lang tayo. Hanggang sa balita na ang Lin family ay lubos na wala. Pagkalabas, pupunta tayo sa Boss Kiao.
Tay, nakulong na yung matandang Lin. Talagang mawawasak ang pamilya Lin. Siyempre naman, malaking bagay ang food safety. Hindi muna natin pag-usapan ang bayad pinsala. Kahit yung pangyayari lang na ito, ang masamang epekto nito ay sapat ng dahilan para ang mga partner ng pamilya Lin ay mag-terminate ng kontrata sa kanila. Ang dami-daming partner nila sa bayad pinsala pa lang. Siguradong malalagot na sila. Ayos, kung ganito, si Lin Yifeng, hindi na makakapangahas pa. Naalala ko yung itsura niya kahapon, ang yabang-yabang niya, gusto ko siyang sampalin. Boss Wu, kayo talaga. Ganun kayang kalakas ang pamilya Lin. Kayang-kaya ninyong ibagsak. Hanga talaga kami. Ako, konting pagsisikap lang. Gumamit lang ng kaunting plano. Ang manggahas na sampelan ng anak ko sa harap ng publiko. Sino man yan? Hindi ko palalampasin. Salamat, Tay, sa pagganti para sa akin. Kaya maghintay lang tayo. Kapag nagiba na si Lin Yifeng, pupunta tayo kay Boss Kiao. Sabihin natin sa kanya, tinulungan namin siya na alisin si Lin Yifeng. Siyempre, tatanggalin ni Boss Kiao ang parusa sa atin. Baka yung dating partnership ay may pagpatuloy pa. Dahil tayo ay mga tao ni Boss Kiao. Maghintay lang tayo. Sa loob ng isang araw, lahat ng nawala sa atin, babawiin natin. Oh, may nangyari sa pamilya Lin. Anong nangyari? Sinadya silang saktan, kaligtasan ng pagkain, may malubhang isyu. Nahuli ang matandang Lin, ang mga katuwang ng pamilya Lin. Magkakasunod na nagkansela ng kontrata. Ngayon, harap sila ng napakalaking bayad pinsala. Sa pagkakataong ito, malaking problema ang kinakaharap ng pamilya Lin. Si Lin Yifeng, ano na ang kalagayan niya ngayon? Ang binatang Lin, dahil sa napakalaking pagbabagong ito, siya rin ay nababahala at naguguluhan. Tiyak na, si Wu Qingqi ang may gawa nito. Mabuti akong itinuring ni Lin Yifeng. At lahat ng ito ay dahil din sa akin. Hindi ako pwedeng manood lang. Ganito, alamin mo ulit ang sitwasyon. Sa mga mahahalagang sandali, kailangan kong tulungan siya. Mga walang utang na loob. Noong una ang pamilya namin, sa mga katuwang na ito, ay itinuring silang parang sariling pamilya. Ngayong may problema ang pamilya namin, nakakulong pa ang tatay ko, ay agad-agad nilang pinutol ang relasyon sa amin. Kinansela ang kontrata sa akin. Yifeng, ikaw na lang ang maaasahan ng pamilya Lin. Ang kalagayan ngayon ay, haharapin natin ang napakalaking halaga ng multa. Dumating na ang takdang panahon ng utang sa bangko. Kung hindi mababayaran, magkakaroon ng malaking problema. Ang tungkol sa paglalagay ng lason sa pasilidad ng pagkain, nalinawan na ba? Hindi natin siya dapat palampasin ng basta-basta. Tiyak na si Wu Qingqi ito, at si Zhang Tianxi ang may pakana. Sila kasi, ang mga makapangyarihan sa Jingbei. Hindi mo lang sila pinahiya, malaki pa ang nawala sa kanila. Tiyak na hindi sila, magpapatalo ng ganito lang. At saka, Sabihin mo, marami kang ginawa para kay Imes Gu. Pero parang si Iles Gu, ay hindi gaanong nagpapahalaga. ano ang ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin, hindi ako dapat tumulong kay Jai, tama ba? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Gawin mo lang ang dapat mong imbestigahan. CJ, Gaano kalaki ang kabuang kakulangan ngayon? mga 10 bilyon kahit papaano. Para masolusyonan ang mga problema ng pamilya Lin sa ngayon. Ang laki naman. Kung hindi, malulugi ang pamilya Lin. Sige, alam ko na. Magaling. Ang mga media at reporter na kinontak ko, halos tapos na rin ang pagbubunyag. Nabasa na namin ang mga balita, kung hanggang ngayon ay wala pa rin. Malaking pondo ang papasok, tiyak na malulugi ang pamilya Lin. Kung gayon, ngayon ba? Nalaman ko na, si Boss Kiao mamayang gabi, ay kakain sa Beijing North Hotel. Pagkatapos, sabay tayong pupunta sa kanya. Kung ganito, makakabangon tayo. Ang Beijing North ay magiging atin na. Nakapag-set na ako ng meeting kay Lin Yifeng. Ngayong hapon, magkikita kami sa Beijing North Hotel. Pagkatapos naming magkita, kausapin mo siya sa ibang kwarto. Walang problema, paano ko siya kakausapin? Pagkatapos kong makipagkita sa kanya, malalaman mo na. Oo, ang totoong pagkatao ninyo, kailangang itago kay Jilin. Siyempre, bago pa man, maging opisyal ang relasyon ninyo ni Lin Yifeng, kailangang itago. Naiintindihan ko. Ginoong Lin, kayong dalawa, talagang may pagkakataon tayo. Kahapon lang tayo nagkita. Ngayon, nagkita na naman tayo dito. Ang nangyari sa aking pabrika ng pagkain. Kayong mga ito ang gumawa. Ginoong Lin, may nangyari sa pabrika ng pagkain. Paano naman namin? Malalaman yan? Huwag kang magkunwari. Kapag nalaman ko, walang makakatakas. Ginoong Lin, anong panahon na? Matigas pa rin ang pagsasalita mo. Sa loob lang ng isang araw, malulugi na ang aming pamilyang Lin. Ano pa bang kayabangan? Ang meron ka? Papa, siya ang hamampis sa akin kahapon sa harap ng lahat. Dapat kang maghiganti para sa akin. Si Ginoong Lin ngayon ay
tigre na walang ngipon, para maghayganti para sa'yo. Napakadali lang yan. Huwag kayong masyadong magsaya. Hindi rin naman maganda ang kalagayan nyo. Pinahihirapan kayo ni Boss Kiao. Ang dapat malugi, malulugi. Ang dapat magsara, magsasara. Iba na ang panahon ngayon. Kahapon, pinarusahan kami ni Boss Kiao dahil sa iyong posisyon. Pero ngayon, ang pamilya ninyong Lin ay lugi na. Bumagsak na ang iyong posisyon. Kailangan lang namin ng isang salita. At bawiin na ni Boss Kiao ang parusa sa amin. At ikaw, kabaligtaran ang mangyayari. Sabi nga, 30 taon sa dakong ito ng ilog. 30 taon sa dakong iyon. Sa tingin ko, isang araw dito, isang araw doon. Lin Feng, makakapagyabang ka pa ba ngayon? Tignan mo ang sarili mo kahapon. Ang kayabangan mo. Lahat kami. Hindi mo pinapansin. Ngayon, nagbunga na ang karma mo. May gagawin pa ako. Ayoko na makipagtalo sa'yo. May gagawin ka pa? Hindi ba? Nakipagkita ka para humiram ng pera? Ang pamilya nyo. Ano ang kalagayan nila ngayon? Sinong magpapautang pa sa inyo? Makipag-usap sa inyo. Sayang lang sa oras. Tara na. Jay, Ginoong Lin. Maupo ka. Pasensya na, naabala kita sa gitna ng maraming ginagawa mo. wala yon kahit anong oras. Kapag inimbitahan mo ako, dadalo ako. At ngayon, nagkataon pa. Si Kiao Ye ay inimbitahan din ako. Sa parehong hotel. Ang oras lang niya, 2 oras mas huli kaysa sayo. Talaga? Maganda yon. Lin Yifeng. Siya ang nakipagkita mo, kaya nga nagmamadali ka. Hindi mo pa natapos ang usapan, pumalis ka agad. Bakit sumunod kayo? Lumabas? Isa kayong mag-asawa ng asong hayop. Ang pamilya Lin, sa ganitong kalagayan, nag-date pa kayo. Sabi ko sa inyo, magkasintahan kayo. Ano naman, mali ba ang sinabi ko? Ikaw at ang anak ko, ilang araw pa lang nakakalipas ng diborsyo. May iba ka ng lalaki sa labas. Wala ka bang hiya? Mukhang gusto mong mamatay. Ikaw ang gusto mong mamatay. Good Jay, paano mo pinakausap ang nanay ko? Tumahimik ka. Akala nyo ba, nagkaproblema ang aming pamilya? Bumagsak ang estado. Pwede na kayong gumawa ng kung ano-ano. Ano ngayon? Akala mo ba, ikaw pa rin ang binatang silin? Naaresto na nga ang tatay mo. Wala ka ng iba kundi mga utang, ano pa ba meron ka? Lin Yifeng, ang pinakamalaking pagkakamali mo kahapon, ay ang pagsampal mo sa akin. Malalaman mo, kung gaano kalaki ang kapalit. Ang mukha ng isang kabit. Para namang sinadyang sampalin. Gujayi, nang ahas kang magsalita sa akin. Sabihin mo ulit, Kahit 100 ulitin, kabit ka pa rin. gusto mo ng suntok. Sabihin ko sa inyo, mabuti pa ang patay na kamelyo kaysa sa kabayo. Kahit may krisis ang pamilya namin. Pero para kayong mga ito, Pwede bang tumigil ka na sa pagyayabang? Ang pamilya ninyong Lin, lahat ng kasosyo, ay iniwan na kayo. Sasabihin ko sa'yo, mamaya, dito mismo sa hotel na ito, makikita ko si Boss Kiao. Kapag nalaman niya, na ang pamilya ninyong Lin, ay naging ganito na ang lagay, maaari niyang, bawiin ang parusa sa amin anumang oras. Mamaya, papaluhurin kita, Lin Yifeng, sa sahig, at magso-sorry ka sa amin. huwag kang masyadong mayabang. Swerte, nakipagkita rin ako kay Boss Kiao ngayon. Nakipagkita ka kay Boss Kiao, para manghiram ng pera, di ba? Para tulungan ka niya. Kahapon, tinulungan ka ni Boss Kiao, dahil binigyan ka ng mukha. Ngayon, wala ka ng kwenta. Bakit ka pa niya tutulungan? Hindi yan para sa'yo magpasya. Papa, sampailan mo na sila. Hindi na ako makapaghintay. Anong kinakabahan ka? Pagkatapos kong makipagkita kay Boss Kiao, wala silang makakatakas. Hanggang ngayon, iniisip nyo pa rin na pinarusahan kayo ni Hisan Kiao dahil binigyan ng mukha si Ginoong Lin? Ano pa? Para sa iyo ba? Ano ka ba? Ang pamilya ninyong Gu dapat 3 taong isasara. At may pagkakataon pang mabuhay ng mahirap. Pero sa tingin ko ngayon, wala na kayong karapatang. Good Jay, pwede bang tumahimik ka na? Kahapon, swerte ka. Nakaligtas ka. Akala mo ba ngayon, may swerte ka pa rin tulad kahapon? Baliw ka. Mukhang grabe ang tama sa'yo. Nang iwan kita. Pagkatapos makipagkita kay Ginoong Kiao, sana meron ka pa rin lakas ng loob na kausapin ako. Talagang hindi ko maintindihan. Ikaw, na isang babaeng, itinapon ng aming pamilyang Zhang. Saan ka kumukuha ng tapang para magsalita ng ganyan? Kung hindi ka kilala ng iba, ako, kilala kita. Noong mga taong nasa amin ka. Ang mga marurumi at mabibigat na trabaho, ikaw ang gumagawa. Sa pangalan, manugang ka ng pamilyang Zhang. Pero sa totoo lang, katulong ka lang. Ngayon, para kang nagpapanggap na malaking tao. Ano ba ang pinagmamalaki mo? Huwag mong banggitin sa akin ang mga taong iyon. Nandidiri ako. Ikaw ang nakakadiri, ako pa. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Ikumpara mo sa aming siginang. Siki, 100,000 beses kang mas mababa kaysa sa kanya. Tigilan mo na ang mga salita mo. Dali, hanapin nyo na ang Ginoong Kiao nyo. Magdasal ka. Tingnan natin kung hanggang kailan ka pa magmamatigas.
Nandito ngayon si Mr. Kiao sa hotel na ito. Tara na. Makipagkita muna tayo kay Mr. Kiao. Balikan na lang natin siya pagkatapos. Hintayin mo lang. Kung may lakas ng loob kayo, huwag kayong umalis. Pasensya na. Kanina sa baba, nakita ko sila. Hindi ko inakalang susundan nila tayo. Okay lang. Mga palaboy lang yan. Pero huwag din natin silang maliitin. Mga hari kasi sila ng lugar dito sa Jinbei. Ngayong biglang bumagsak ang pamilya Lin. Siguradong hindi na ako tutulungan ni Eme Kiao. Tiyak na babangon sila at manginibabaw sa akin. Siguro. Hindi sila babangon. Pasensya na, dahil wala akong lakas ng loob ngayon. Natapusin sila, kaya naging ganoon sila kapangahas sa'yo. Huwag mo nang isipin yan. Sabi ko, hindi sila babangon. Hindi talaga sila babangon. At lalo lang silang malulubog. Sana nga. Hindi ko lang inakala, nagagamitin nila ang ganitong masamang paraan para ilubog ang pamilya Lin sa isang araw lang. Lalabas din ang katotohanan. Makakalabas din ang matanda. Pero, ang pinaka-importante ngayon ay iligtas ang pamilya Lin sa pagkabangkarote. Hindi madali yan, mukhang mawawala talaga ito. Hindi naman sigurado. Hindi pa naman ganoon kasama ang sitwasyon. Hindi mo alam. Nawala na ang mga partner namin sa negosyo. Makakaharap tayo ng malaking bayad pinsala. Dumating na rin ang mga singil mula sa bangko. Nasa magkabilang side tayo ngayon, ang pamilya namin. Kung walang malaking puhunan na papasok, bangkarote. May tuturing ng tapos na. Tumulong ka sa akin noon. Siguro. Pwede kitang tulungan ngayon. Tutulungan mo ako. Huwag mo na akong pagtripan. Ang kakulangan sa pondo ng malaking kumpanya natin. Ikaw pa nga, kahit lahat ng tao sa buong lungsod, walang tutulong sa akin. Sino ang gustong punan ang butas na ito? Magkano ba ang kakulangan sa pondo? Mga 10 bilyon iyon. Walang problema. 10 bilyon lang naman iyan. Jay, hindi ako nagkakamali ng pagdinig, di ba? Sabi mo 10 bilyon lang. 10 bilyon iyon, hindi 1 milyon. Hindi ako nagkakamali ng pagdinig. 10 bilyon. Mabuti ka talaga, Jay. Salamat. Alam kong pinapasaya mo lang ako. Salamat sa kabutihan ng iyong puso. Pero kalimutan na natin ang pera. Hindi ka naniniwala sa akin. Hindi ito usapin ng paniniwala o hindi. Ito ay 10 bilyon. Sa buong Jinbei, malamang si Ginoong Kiao lang ang may ganito kalaking pera sa kamay. Imposibleng may iba pang makakagawa. Paano kung dumating si Ginoong Kiao? Para tulungan kang punan ang kakulangan sa pondo. Imposible talaga. Kahit na may 10 bilyon si Ginoong Kiao, iyon ang lahat ng kanyang reserbang pera. Paano niya mailalagay ang lahat ng kanyang lakas para tumulong sa isang taong hindi naman sila gaanong kalapit? Paano kung talagang buong puso niyang tutulungan ka at hindi humihingi ng kapalit? Hindi ko kayang isipin yon. Hindi rin naman tanga si Ginoong Kiao. Imposibleng gawin niya yon. Hindi siya tanga, pero ako. Ginoong Kiao. Nandito po kayo. Kumpleto kayong dumating ngayon ha. Nalaman naming nasa Jinbei Grand Hotel kayo, kaya nagmamadali kaming pumunta. Ganoon ba? Nandito kami ngayon para humingi ng tawad sa inyo. Kahapon sa salo-salo, naging bastos talaga ang mga sinabi namin. Nagalit kayo, Ginoong Kiao. Kaya binigyan ninyo ang aming mga pamilya, ang Wo at Zhang, ng napakabigat na parusa. Kaya kailangan naming pumunta rito para humingi ng tawad ng harapan. Mabuti. Tapos na ang paghingi ng tawad. Pwede na kayong umalis. Alam ko, Ginoong Kiao. Kahapon, ang parusa ninyo sa amin ay dahil nandoon si Ginoong Lin. Ibinigay ninyo ang respeto sa kanya. Ang ibig mong sabihin, pinarusahan ko kayo dahil sa respeto kay Ginoong Lin. Oo, mga boss kayong dalawa. Syempre kailangan magrespetuhan. Wu Qingkoy, ganito pala ang pag-iisip mo. Ano ba ang masasabi ko sa'yo? Ginoong Kiao, may mga bagay na hindi na kailangang sabihin. Naiintindihan ng lahat, pero ngayon, malaking problema ang dumating sa pamilya Lin. Nadakip ang matandang Lin. Mukhang malapit ng mabangkarote ang pamilya Lin. Ganoon ba? Syempre naman. Ang pamilya Lin, mula sa nangungunang pamilya sa Pengcheng, naging isang daga sa kalye, at nabalutan pa ng napakalaking utang. Ang pagkalugi, ilang araw na lang yan. Tama. Si Lin Yaifeng, hindi na Ginoong Lin. Ginoong Kiao, ngayon ay bumagsak na ang Lin family. Kaya hindi na po kayo kailangang magbigay ng mukha sa kanya, di ba? Ang parusa sa amin, maaari na bang bawiin? Tama, dahil kami ang tunay na magkakampi. Ginoong Kiao, ang aming Zhang family sa hinaharap, ay tiyak na maglilingkod ng buong puso sa inyo. Ganito pala ang ibig ninyong sabihin. Ang pagbagsak ng Lin family, malaki ang naitulong ninyo, di ba? Kami. Yun. Kakalaman lang namin yan. Ibig sabihin, wala nang pag-asa ang Lin family. Karapat-dapat lang sa kanya. Ang parusa ko sa inyo ay, ang Zhang family ay magbabangkarota, at ang Wu family ay titigil ng operasyon sa loob ng 3 taon, tama ba? Tama. Ngayon, ang Zhang family ay nagsimula ng magbenta ng ari-arian. Pero, kung maaari ninyong bawiin ang inyong utos,
Huli na ang lahat. Mabuti. Maaari kong bawiin ang parusa sa inyo. Sino ba naman ang mag-aakalang tayo ay magkakampi? Kaya naman pala sinasabing malaking tao si Ginoong Kiyaw. Iba talaga ang lakas ng loob. Natakot ako ng sobra. Akala ko, talagang nagalit si Ginoong Kiyaw. Maraming salamat, Ginoong Kiyaw. Kung ganito, sa hinaharap ay maaari pa tayong magtulungan. At magpatuloy sa pagpapayaman. Huwag muna masyadong masaya. May iba pa po bang gusto si Boss Kiyaw? Pwede nating bawiin ang parusa. Hindi na kailangang mag-bankrupt ang pamilya Zhang. Hindi naman siguro kailangang magsara ng 3 taon ang pamilya Wu. Pero kailangan pa rin ng simbolikong parusa, kahit papaano. Simbolikong parusa? Naiintindihan namin. Siyempre, nagutos na si Boss Kiyaw. Kailangan din nating bigyan ng paliwanag ang mga kapatid. Bigyan nyo na lang kami ng mga parusang hindi gaanong masakit. Buong puso naming tatanggapin. Mga simbolikong parusa lang. Naiintindihan namin. Mabuti naman kung naiintindihan nyo. Natatakot lang ako baka hindi nyo maintindihan. Hindi naman po. Susunod lang kami sa lahat ng gusto ni Boss Kiyaw. Itong simbolikong parusa na sinasabi ko ay talagang hindi naman masyadong masakit. Ano po, Boss Kiyaw? Di, mag-bankrupt ang pamilya Wu. Lahat ng miyembro ng pamilya Zhang mamaalamos sa kalye. Pwede ba? Boss Kiyaw, tama po ba ang narinig ko? Ito ba ang sinasabi mong simbolikong parusa? Oo. May problema ba? Ginugutom mo kami hanggang mamatay, ha? Yun, yung oras na nakaschedule ka kay Boss Kiao. Malapit na ba yun? Malapit na. Nandyan pa yung mga langaw na yon. Samahan na lang kita. CJ, sabay na tayo. Boss Kiyaw, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Nagbibiro ka lang ba sa amin? Sa tingin mo may oras ako para magbiroan? Boss Kiyaw, seryoso ka talagang gigipitin ng husto ang aming dalawang pamilya, hanggang sa mamatay? Ano naman kung gigipitin ng husto? Boss Kiyaw, walang katwiran yon. Malinaw ng bagsak na ang Lin family. Bakit mo pa kami ginugulo? Nakasakit kayo ng taong hindi dapat sinasaktan. Mabuti nga at nakatayo pa kayo rito at buhay. Nakasakit kami kay Lin Yifeng. Pero tapos na si Lin Yifeng ngayon. Kung hindi ka naniniwala, panoorin mo ang balita. Hindi na kailangang manood ng balita. Ako pa ang dapat magtanong sa inyo. Hindi ba't para pagbayarin ako ang dahilan ng pagpunta ninyo rito? Ang tagal na ninyong naghintay. Akala ko nakalimutan na ninyo. Ginang, go, Jilin. Paalisan ko na sila ngayon din. Wag na, dito na lang pag-usapan. Sakto ang dating ninyong dalawa. Boss Kiyaw. Hayaan niyong si Lin Yifeng mismo ang magsalita. Malulugi na ba ang pamilya nilang Lin? Hindi na kailangang magsalita si Ginoong Lin. Siyempre alam ko. Kung gayon, kailangan pa ba ninyo? Bigyan ng mukha ang isang kahabag-habag na Ginoo. Ang pamilya naming Lin ay dumaan sa ganitong hirap. Hindi kayo makakatakas sa pananagutan. Kapag nalaman ko na ang totoo, magdudusa kayo. May kakayahan ka ba? Maiintindihan mo pa ba? Boss Kiyaw, malinaw na ang sitwasyon ngayon. Tapos na ang pamilya niyang Lin. Kami ang tunay na tapat sa inyo. Kung alin ang mas mahalaga, dapat alam niyo yan, Boss Kiyaw. Siyempre alam ko. Kaya nga pinabagsak ko ang pamilya Wu. At pinagkaguluhan ang buong pamilya Zhang. Boss Kiyaw, bakit po ba talaga? Ginoong Lin, malaking problema ang nangyari sa pamilya mo, Lin. Gaano ba ang perang kailangan para punan ang pagkukulang? Maraming negosyo ang pamilya ko, Lin. Napakalaki ng pagkukulang sa pera ngayon. Kailangan ng 100 bilyon para malampasan ng pamilya ko ang krisis na ito. Narinig mo ba, Ginoong Kiyaw? 100 bilyon. Talagang wawakwak na ang pamilya niya. Kahit ang hari ng langit ang dumating, hindi niya mapagagaan ang 100 bilyon niya. Handa akong maglabas ng 100 bilyon sa cash para tulungan ng pamilya Lin sa paglampas sa peligrong ito. Ano ang sinasabi mo? 100 bilyon? Talaga bang tutulungan mo ako? Siyempre, Ginoong Kiyaw, nagkamali ka ba? Ibibigay mo sa kanya ang 100 bilyon? Ano ba ang iniisip mo? Ang dami mong salita, tapos na ang usapin ng dalawang pamilya mo. Umalis ka na ngayon. Ginoong Kiyaw, talaga bang? Sa dalawang pamilya namin, gagawin mo ang ganitong mabigat na parusa? Ako, Hisang Kiyaw, ang sinasabi ko, iyon ang gagawin. Simula ngayon, ang mga pamilya Wu at Zhang. Ginoong Kiyaw. Umalis ka, kung hindi, papaluan kayo. Ginoong Kiyaw, pag-isipan ninyo po ulit, umalis na tayo. Binibininggo, Ginoong Lin. Maupo po kayo. Ginoong Kiyaw, kanina po, sinabi ninyong tutulungan niyo ang aming pamilya, ang mga Lin. Para lang pakinggan nila, di ba? Ginoong Lin, maaari ko nang ilipat ang pera sa account ng inyong pamilya ngayong araw na ito. Tama ang hula ko, di ba? Narito si Ginoong Kiao ngayon. Para tulungan ka. Pero hindi ko pa rin maintindihan. Malaking halaga ito. At ang kinabukasan ng aming pamilya ay hindi pa sigurado. Wala rin akong katiyakan na mababayaran ko ito. Ginoong Lin, hindi mo na kailangang intindihin. At hindi ko hinihingi na bayaran mo. Kailangan mo lang gamitin ang perang ito para ayusin ang problema ng inyong pamilya.
Pero babayaran ko pa rin. Tama na, Ginoong Lin. Huwag ka nang umayaw. Sa ngayon, kailangan mo talaga ang perang ito. Ayusin mo nang maayos ang problema ng mga Lin. At hanapin ang trader sa food factory. Malapit nang makalaya ang matanda. Malapit nang makalabas ang matanda. Tama po, tama ang sinabi ni Ginang Go. Huwag kang mag-alala, Ginoong Kiao. Gagawin ko ang lahat para mabayaran ko ang pera. Ngayon, mas komplikado pa. Akala ko, kapag nawala ang pamilya Lin, lahat ng problema ay malulutas. Hindi ko inasahang lalo pang lalala ang sitwasyon. Ang pamilya Zhang namin ay magiging pulubi na sa kalsada. May sira ang ulo ni He Sangkiao. 10 bilyon. Binigay lang ng basta sa pamilya Lin. Kung wala siyang sira sa ulo, wala akong maisip na ibang dahilan. Napakabait ni Hisangkyo kay Lin Yifeng. Lampas na sa pangunawa natin. Ano sa palagay ninyo? Baka may hawak na sikreto si Hisangkyo kay Lin Yifeng. Naalala mo ako, posible nga yon. Kung hindi, paano niya ibibigay ni He Sangkiao ang napakalaking perang iyon? Nang basta-basta? Ginoong Wu, ano ang gagawin natin ngayon? Maghihintay lang ba tayong mamatay? Narinig niyo na ba ang Zunjo? Zonsu, yung pinakamagaling na babaeng mandirigma ng Huaxia Salamat. Si Zonsu. Oo, pero hindi alamat. Totoo siya. At alam ko rin na siya ang sandigan ni He Sangkiao. Papa, ano ang ibig sabihin ng Zunjo? Napakalakas ng impluensya ng taong ito. Hindi kayang maabot ng ordinaryong tao. Pero ang coincidence, makikita ko siya sa pamamagitan ng mga tao. Ano ang kahulugan nito? Tama ang analysis mo kanina. He Sangkiao. Tiyak na may hawak na leverage ni Lin Yifeng sa kanya. At ang paggamit niya nitong 100 bilyon. Tiyak na ginawa niya ito ng sarili niya. Kung mahahanap lang natin ang Zunjo, at ipaliwanag ang buong pangyayari sa kanya, tapos na si He Sangkiao. Manager Wu, ang gusto mo ba? Ay patumbahin si Wu. Kung hindi siya babagsak, lahat tayo ay wawakwak. Kapag siya ay nabagsak, magiging maayos ang relasyon natin sa Zunjo, at ako ay makakapalit sa kanyang posisyon sa Jingbei. Palitan ko si He Sangkiao. Maganda. Tara, puntahan na natin ang Zunsu. Zunjo, ang 100 bilyon ay nailipat na sa account ng pamilya Lin. Okay, ang susunod. Kahit ano ang gastos, hanapin ang insider na naglagay ng lason sa food factory. Sige, gagawan ko agad. May isa pang bagay. Sabihin mo, Wu Qingkoy, nag-iimbestiga tungkol sa tirahan mo. nagbabalak na siya sa akin ulit. Maganda. Ipabatid mo sa kanya. Gusto kong makita. Ano ang reaksyon nila kapag nakita ako? Ipagtapat mo sa kanya. Gusto kong makita kung ano ang reaksyon nila sa akin. Opo, aayusin ko agad. Ngayon, dadalhin kita para makilala ang amo. Kailangan kang magsalita ng kaunti. Tingnan mo ang senyales ko. Susunod ako sa lahat ng utos ninyo. Ang amo na ito ay hindi karaniwang tao. Mga tauhan tulad ni He Sangkiao. Mayroon siyang 12 ng ganyan. Maaasahan mong napakataas ng posisyon niya. Kung pumayag siyang makipagkita sa atin, ibig sabihin may pag-asa pa tayo. Nasa ngayon na ang lahat. Kung maganda ang usapan, tayo'y magiging tanyag. Kung hindi maganda, magpapalimos na lang tayo sa kalye. Naiintindihan ko. Tiyak na tayo'y magiging tanyag. Amo, ang taksil na naglason sa Lin Family Food Factory ay nahuli na. Nasa ilalim na ng aking kontrol ngayon. Ano? Nakuha ko na. Dalhin mo sila rito. Sakto, mamaya. Darating si Wu Qingkoy at Zhang Tianxi. Paghaharapin ko sila. Opo. Pasensya kayo. Ang Panginoon ay naghihintay sa inyo. Panginoon, nadala ko ang Wu Qingkoy at Zhang Tianji. Sige, alam ko. Umalis ka na. Opo. Ako po ang Wu Qingkoy ng Wu Family. Nagpapakumbaba sa Panginoon. Ako po ang Zhang Tianxi ng Zhang Family. Nagpapakumbaba sa Panginoon. Ang Wu family at Zhang family, bakit kayo pumunta sa akin ngayon? Ano ang pakay ninyo? Panginoon, pumunta kami ngayon para mag-report sa inyo tungkol sa He Sangkiao, sa kalagayan ni Kiao Ye. Ang kalagayan ni Hisan Kiao. Sabihin mo, Opo, Panginoon. Si He Sangkiao ay tumanggap ng utos ninyo para magstay sa Jingbei. Pero sa Jingbei, hindi siya nagtatrabaho ng maayos. Malakas ang power sex transactions niya. At ginagamit pa ang pangalan ninyo para gumawa ng kalokohan. Talagang walang batas, walang takot. ituloy mo. Malayang pinamahalaan niya ang buhay at kamatayan ng ibang kumpanya, ang aming pamilyang Wo at pamilyang Zhang, nang walang anumang pagkakamali. Pinabangkarote niya kami. Nakipagsabuhatan pa siya sa pamilyang Lin ng Haicheng. Ginamit niya ng pribado ang 100 bilyon para bayaran ang utang ng mga Lin. Sa tingin ko, ginawa niya ang lahat ng ito ng patago sa inyo, Panginoon. Pakiusap, Panginoon, maging makatwiran po kayo. Kaya pumunta kayo rito, para magsumbong kay Hisan Kiao. Hindi ito pagsusumbong. Inilalantad ko lang ang masasamang ginawa ni He Sangkiao sa inyo, para hindi kayo malinlang. Sigurado ba kayong wala kayong ginawang mali at pinabangkarote niya kayo?
Talagang wala kaming kasalanan. Tama po, Panginoon. Ang ugat ng lahat ng ito ay dahil sa dati kong asawa. Nang kami ay maghiwalay, si Lin Yifeng ay tumindig para sa kanya. Nakipagsabuatan pa siya kay Ginoong Kiao para ipahamak kami. Kung gayon, sa paningin mo, anong klaseng babae ang dati mong asawa? Anong klaseng tao ba siya? Isang dukha lang siya. Noon, naawa lang ako sa kanya, kaya ko siya pinakasalan. Pero pagkatapos naming ikasal, wala siyang naitulong sa aming pamilyang Zhang. Nangaliwa pa siya. Kakadiborsyo lang namin. Nagsabuatan na siya agad kay Lin Yifeng. Isang hindi marangal na babae. Talagang masamang babae siya. Hindi sumusunod sa pagiging mabuting asawa. Ang babae na ganoon. Pasensya po, Panginoon. Nagsalita ako ng sobra. Huwag na lang pag-usapan ng babae. Panginoon, narito kami ngayon. Pangunahing layunin ay iulat ang mga bagay tungkol sa Hisangkiao. Tingnan po ninyo. Ano ang mungkahin ninyo? Ang ganitong uri ng masamang tao, talagang walang karapatan. Maglingkod sa Panginoon. Magdudulot lang ng kahihiyan sa Panginoon. Ayon sa mungkahi ko, ang Panginoon dapat kunin ang lahat ng ari-arian niya at alisin siya sa Jingbei. Alisin siya sa Jingbei. Sino ang papalit sa posisyon niya? Ako pwede. Panginoon, matagal na ako sa Jingbei. Sa mga contact, parang lahat ng direksyon ay dumadaloy. Ako ang pinakaangkop na pumalit sa kanya, Hisangkiao. Maging ang numero 1 sa Jingbei. At ipinapangako ko, talagang mas mahusay kaysa sa Hisangkiao. Tiyak na mapapanatag ang Panginoon. Kayo talaga ay mga ambisyoso. Panginoon, wala nang masangkop kaysa sa akin. Bigyan po sana ako ng pagkakataon ng Panginoon. Sa buhay ko, tiyak na magiging tapat ako sa inyo. Kunin ang posisyon ng Hisangkiao, pwede. Pwede kang pumalit kay Hisangkiao. Pero may isa akong kondisyon. Panginoon, ano man ang kondisyon ninyo, sabihin ninyo. Gagawin ko ang lahat para sumunod. Natatakot ako na hindi katapat. Kung gayon, patunayan mo ang iyong katapatan. Sige, paano ko po ipapakita ang aking katapatan? Kung kaya mong sirain ang iyong mga paa at kamay, saka lang kita papayagan na pumalit kay Hisangkiao. Ano, sirain ang aking mga paa at kamay? Panginoon, ang biro ninyo po, sobra naman yata. Hindi ba't ikaw ang unang nagbiro sa akin? Totoo ang sinasabi ko. Tinulungan ng pamilya Lin, ang ganoong taong taksil. Bakit pa ninyo pinanatili? Kayong dalawa, sa mga nakaraang araw, talaga namang naging bida sa lahat ng okasyon, at lubos na ikinahiya. Ano ang ibig mong sabihin? Kayong dalawa, hindi man lang ninyo nakilala ang boses ko. Parang boses ni Gujay ang naririnig ko. Hindi pwede iyon. Kung gayon, lumapit kayo at tingnan. Kung gayon, lumapit kayo at tingnan. Sino nga ba? Gujay, ikaw pala. Anong nangyayari? Nasaan ang Panginoon? Bakit ka nakaupo dyan? Ano sa palagay mo? Ayos Gujay. Ang lakas ng loob mong magpanggap bilang Panginoon. At nakaupo ka pa rito, para kami ay mahikayat na pumunta rito. Nagpapanggap ka pa. Ngayon, ikaw ay, lalong gumagaling ka na sa pagpapanggap, ano? Gujai, talagang hindi ka nawawala. Paano mo nalaman? Napupunta kami rito ngayon? At nangahas ka pang magpanggap bilang Panginoon. Kung malaman ito ng Panginoon, talagang bubunutin niya ang balat mo. Sabi ko na, itong boses na ito, bakit pamilyar na pamilyar ang tunog? Nasayan lang ang aking pagod sa pagsasalita. Tapos ka na ba? Gujay, lalong lumalaki ang iyong apob. Lalong gumagaling ka na sa pagpapanggap, ano? Sinabi ko na sa iyo, sa bawat pagkikita natin, ay ipapadapa kita sa impyerno. Sa unang pagkakataon, pinabagsak ko ang iyong pamilyang Zhang. Sa pangalawang pagkakataon, pinagmamakaawa ko ang iyong pamilyang Zhang. Ito ang pangatlong pagkakataon. Gujay, anong kakayahan mo para ako'y mabaon sa utang at mamalimos? Hindi ba't umaasa ka lang kay Lin Yifeng? Kung wala si Lin Yifeng, wala kang kwenta. Talagang lalo akong napupuot sa sarili kong dati. Paano ako nakasama sa isang tulad mong salot, tanga, at gago ng ilang taon? Makapiling ako ng ilang taon? Swertihan ng mga ninuno mo yan. May himala sa libingan nyo. Tignan mo kung sino ka. Paano mo ako maaabot? Huwag mo nang pag-aksayahan ng oras. Yamang wala rito ang Panginoon. Hindi na natin kailangang mag-aksaya ng oras dito. Tara, hanapin natin ang Panginoon. Tanga ka ba talaga o nagpapanggap? Ang sinasabi mong Panginoon, ako iyon. Anong kalokohan yan? Kung ikaw ang Panginoon, pwede nang umakyat ng puno ang baboy. Tangina mo, huwag mo nang ako lokohin. Pwede ba? Babalatan kita sa tamang panahon. Subukan mo. Boss Kiao, bakit ka nandito? Ano ang tawag mo sa kanya? Bulag-bulag ang mga mata ninyong aso. Siya ang Panginoon. Paano nangyari yun? Imposible yan. 2 taong nanirahan si Gujay sa bahay namin. Paano siya naging ang Panginoong nakatataas sa lahat? Zhang Qianxi, isa kang palakas sa balon. Ano ba ang alam mo? Kayong dalawa, paulit-ulit ninyong inapi ang Panginoon, at hindi ninyo iginalang. Ano ang nararapat na parusa sa inyo? Bulag nga ang mga mata kong aso. Ipagpaumanhin ninyo ako, Panginoon. Niloko mo ako.
Gujay, ang tagal mo akong niloko. Panginoon ka palang nakatataas sa lahat. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Kung hindi, matagal nang yumaman at umunlad ang aming pamilyang Zhang. Karapat dapat ba ang pamilya ninyong Zhang? Jay, hindi. Panginoon, mahal na mahal talaga kita. Hindi ako mabubuhay nang wala ka. Magbalikan tayo. Pangako ko. Isusumpa ko. Magiging mabuti ako sa'yo. Ngayon, kapag nakikita kita, nandidiri na ako. Hisan Kiao, sampalin mo ulit. Kumusta? Nagulat ka ba nang makita mo ako ngayon? Hindi ako makapaniwala kahit patayin mo pa ako. Ang Panginoon sa likod ni Ginoong Kiao. Kayo pala. Siya, si Zhang Tianji. Siya ang nambola sa akin. Ang aming pamilyang Wu at kayo ay walang anumang galit. Sila na lang ang parusahan. Pakiusap, Panginoon, patawarin ninyo ako. Ngayon, iniwan mo na ako. Ano ang sinabi mo noon? Tumahimik ka. Ikaw talaga ang nakagalit sa Panginoon. Naging kasangkapan pa ako sa'yo. Pakiusap, Panginoon, maging makatwiran po kayo. Wala ka bang hiya? Tama na. Hindi ito lugar para mag-away kayo. Pababagsakin ko ang pamilyang Wu at magpalimos ang pamilyang Zhang. Sapat na ang parusang ito para sa inyo. Panginoon, hindi pwedeng mabangkarote ang pamilyang Wu. Daan-daan kaming miyembro ng pamilyang Wu. Paano kami mabubuhay kung mabangkarote? Nang gumagawa ka ng masama, dapat naisip mo na ito. Paulit-ulit mo akong inilalait noon. Dapat naisip mo rin ito, nang lagyan ninyo ng lason at pagbintangan. Ang pabrika ng pagkain ni Lin Yifeng, lalo dapat ninyo itong naisip. Ano, paglalagay ng lason? Hindi ako naglagay ng lason. Po, talagang hindi ako ang naglagay ng lason. Pakiusap, pakiimbestigahan po ninyo. Kung ganito ang sitwasyon, ipapaalam ko sa iyo kung bakit ka mamamatay. Hisan Kiao, dalhin mo rito ang EC. Opo. Anong AC? Nabanggit ko na ang EC. Nagpapanggap ka pa. Wu Chingkoy, tingnan mo sino ito. Paano mo siya nahanap? AC, magsalita ka ng totoo. Si Boss Wu mismo. Binigyan niya ako ng pera. Para maglagay ako ng lason sa pabrika ng pagkain ng Lin family. Dinadawat mo ako. Huwag kang magsinungaling. Hindi kita kilala. Umamin ka na, Boss Wu. Lahat ng ebidensya, ibinigay ko na sa Boss Kiao. Hindi mo pa nagawa ang simpleng bagay. Dapat noon, pinatay ko na ang bibig mo. Wu Qingqi, may saysay pa ba ang mga sinasabi mo ngayon? Ikaw ang nag-utos para maglagay ng lason. Nagdulot ito ng malaking seguridad na insidente. Wu Qingqi, ngayon, hindi lang pagkalugi ang problema. Wu Qingqi, ngayon, hindi na lang siguro ang pagkalugi ang problema. Maghanda ka ng makulong habang buhay. Ikaw. Ngayon pa lang, nagsusuka ka na ng dugo. Sa mga susunod na araw, lalo ka pang masusuka. Panginoon, mas gugustuhin pa ng pamilya Wu na malugi. Mas gugustuhin ko pang mawala ng kahit piso. Pakiusap, huwag mo akong isuko sa mga kinauukulang ahensya. Kung hindi, wakas na ang buhay ko. Alam mo palang magwawakas, pero ang mga sinasabi mo, wala sa'yo ang desisyon. Tatapakan ko ang ulo ko sa'yo. Ay patawad mo ako. Panginoon, ay patawad mo ako. Kung epektibo ang pagtatapak ng ulo, ano pa ang silbi ng batas? Mga tauhan, dalhin ninyo si Asi at ang salbahing ito sa mga kinaukulang ahensya. Dalhin na. Panginoon, iligtas mo ang buhay ko. Panginoon, patawarin mo ako. Zhang Qianxi, kapag natapos ko si Wu Qingqi. Zhang Qianxi, tapos ko na si Wu Qingqi. Ikaw naman siguro, ano? Panginoon, wala akong alam sa paglalagay ng lason. Wala akong kinalaman doon. Kung may utak ka, umalis ka na lang. Ngayong araw, papupulutin ko ang mga Zhang. Sa kalye, kung hindi mangyari yan, mawawalan pa kayo ng karapatang mamalimos sa kalye. Panginoon, alam ko na ang pagkakamali ko. Pwede bang isipin mo na lang ang dating pagsasama natin? Huwag kang maging ganito kabagsik. Bagsik, simula pa lang ito. Sabihin ko sa'yo, mula ngayon, gagawin kong bawat araw mo ay magiging impyerno. Ang tagal na nilang wala, hindi pa rin sila umuwi. Baka may nangyari sa kanila. Ano ba yan? Huwag kang mag-isip ng masama. Baka naman, pinagkakatiwalaan sila ng Panginoon. At naghahanda sila ng sorpresa para sa atin. Nag-aayos ng seremonya. Tama, hintayin natin. Darating din ang mabuting balita. Ayan na, dumating na ang mabuting balita. Kuya Tianji, nakauwi ka na. Nasaan ang tatay ko? Bakit hindi ka sumabay sa kanyang pag-uwi? Nakita ba ni Tianji ang dakilang Panginoon? Kumusta ang usapan ninyo? Zhang Tianji, magsalita ka naman. Nasaan ang tatay ko? Hindi na makakabalik ang tatay mo. Ano ang sinasabi mo? Hindi na makakabalik ang tatay ko. Ano ang nangyari? Anak, ano ang nangyari? Nakita namin ang dakilang Panginoon. Ano ang sinabi ng dakilang Panginoon? Ano ba talaga ang nangyari? Ang dakilang Panginoon na mataas sa lahat ay ang dati kong asawa, si Gujay.
Ano? Gujay, Paano nangyari yun? Gujayi, sigurado ka ba? Oo nga, paano nangyari yun? Ilang taon na si Gujayi sa pamilya natin. Paano siya naging dakilang Panginoon? Mali yan sigurado. nakaluhod pa sa kanya si Ginoong Kiao. Maaari bang magkamali yon? Wala na tayo. Tuluyan nang naglaho ang angkan ng Zhang. Ang tatay ko. Nalaman na ni Gujay, pinapunta ng tatay mo para maglagay ng lason sa pabrika ng Lin family. Nahuli rin ang gumawa. Dinakip ang tatay mo, hindi na siya makakalabas. Sabihin mo ulit. Ikaw ang dahilan. Kung hindi dahil sa'yo, gagulo ba ang pamilya ko? Wusiki, kung hindi mo ako ginulo, makakapag-divorce ba ako sa Gujay? Siya ang Zonsu, ikaw ang sumira sa buhay ko. Wala na, lahat wala na. Lin Yaifeng. Gujay, huwag kang magalit sa gagawin ko. Zhangsu, nakulong na ang Wu Qingkoy. Okay. Karapat-dapat siya sa iyan. Babantayan ko ang Zhang Tianji. Ang mga ari-arian ng pamilya niya ay nawala na lahat. Simula bukas, magiging pulubi ang buong pamilya niya. Alam ko na. Umalis ka na. Hello, Lin Gongzi. Jay, naayos na lahat ng problema ng Lin family. Masaya ako ngayon. Gusto ko kitang i-invite sa pagkain. Hindi ko inaasahang ganoon kaayos ang takbo ng mga pangyayari. Malaking tulong talaga sa akin si Ginoong Kiao ngayon. At ngayon, nahuli na rin ang tunay na salarin. Nakalaya na rin ng maayos ang tatay ko. Bumalik na rin sa normal ang pamilya namin. Pati mga order dumami pa. Kailangan mong magpasalamat ng mabuti kay Ginoong Kiao. Siyempre. At ngayon, naipadala ko na sa kanya ang 10 bilyon na prinsipal. Naipadala ko na. Ngayon, inihahanda ko na ang pagbabayad ng bahagi ng interes. Ang detalado mo mag-isip. Pero hindi ko talaga maintindihan. Hindi naman kami close ni Ginoong Kiao. Bakit niya ako tinulungan? Tungkol dyan. Sa totoo lang, Zhang Tianxi, Hi. Ang galing naman ng dalawa ninyo ngayon. Naglalakad-lakad at nagkukwentuhan. Ang saya-saya ninyo. Zhang Tianxi, ano ba ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Dahil sa iyong sige ng Gyu, halos maging pulubi na ako. Ano sa palagay mo ang gusto ko? Gaganti ako ng todo. Hindi ko inakala na ngayon. matigas ka talaga ang ulo, no? Mas mabuti pang mamalimos ka na lang sa kalsada. May pag-asa ka pang mabuhay. At balang araw, makakabangon ka pa. Pero ang pinili mo, patay na daan. Gusto mo bang samahan ang biyanan mong si Wu Qingkoy? Tumahimik ka. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Ang maayos na buhay namin sa Zhang family. Ang bilyon-bilyong ari-arian, bigla na lang nawala. Paano ako makakapayag na tanggapin mo? Kayo naman dalawa, mayaman kayo, di ba? Gagapusin ko kayong dalawa. Tingnan natin kung magkano ang mapapalit sa inyo. Zhang Tianxi, nababaliw ka na ba? Paalala ko sa'yo, kung may gagawin ka kay Jai, kahit isang buhok lang, kakalabanin kita. Nakakatuwa naman, ang galing mong magpakamakatao. Hindi lang siya ang gagalawin ko. Pati ikaw. Kapag nakulong ko kayong dalawa, yayaman na ako habang buhay. Sa inyong ilan lang na to, gusto nyo kaming gapusin. Ang galing mo magkunwari. Grabe, ang galing mo talagang magpanggap. Nag-hire ako ng ilang sandaang kampiyon. Hindi pa ba kayo mapagtatagumpayan itong magkasintahan? Marami kang kaaway, pero lumalabas ka ng walang bodyguard. Binigyan mo ako ng pagkakataon. Ito ang magiging pinakamalaking pagkakamali ng buhay nyo. Kaya nga, tingnan natin. Kung kaya mo nga. Ang arte-arte niya. Sugod. Sino nang maglalakas loob? Tuloy. Nandyan ka pa naman. Ganito lang ba kayo? Gusto niyo akong gapusin? Are, Kailan ka pa natuto niyan? Bakit hindi ko alam? may daang patungo sa langit, di mo tinahak. May pintuan patungo sa impyerno, pinilit mong pasukin. Paulit-ulit kang naghahanap ng kamatayan. Umalis ka. Hindi ko inakala na ganito kang magaling. Isang round lang, naitalo mo ang mga champion ng sanda. Talaga, gusto ko sanang magpasalamat sa'yo. Sa kritikal na sandali, pinilit mong protektahan ako. Pero sa huli, ikaw pa rin ang nagprotekta sa akin. Oh, nga pala.
Sinabi ko sa tatay ko tungkol sa'yo. Sabi niya gusto niyang makita ka. CJ, walang problema. Tatay, dinala ko Jay para makita ka. Nakidnap ang tatay ko. Siyempre gawa ni Zhang Chenzi. Talagang walang konsensya. Huwag kang mag-alala. Ako na ang mag-iisip ng paraan. Hello, Isang Kiao. Nakidnap ang matandang Lin. Siyempre gawa ni Zhang Chenzi. Mag-check muna tayo sa abandoned factory. Siyempre wala doon ang matandang Lin. Mag-iisip ako ng paraan para makakuha ng impormasyon. Makipag-ugnayan ako diretso sa'yo pagkatapos. Tumawag ka sa pulis para iligtas ang matanda. Sige, boss, mag-ingat ka. Ang bilis ninyong dumating. Mas maaga ng 10 minuto kaysa sa inaasahan ko. Alam kong sabay kayong darating. Tumigil ka nga, nasaan ang tatay ko? Hinahamon mo pa ako. Lin Yifeng, nasa akin ang tatay mo ngayon. Nagmamalaki ka pa. Alam mo ba ang ginagawa mo? May daan patungong langit ayaw mong tahakin. Walang pintuan sa impyerno, gusto mo pa ring pumasok. Anong klaseng pag-asa ang ibinigay mo sa akin? Nawala na ang aming pamilyang Zhang. Ang aming pamilyang Zhang mula sa isang mayamang angkan. Naging pulubi na lang sa kalye. Gujay, ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. Ikaw ang may kasalanan nito. Binabalaan kita. Ito ay labag sa batas. Gusto mo bang makulong? Huwag mo nang pag-usapan yan. Ang tagumpay at pagkatalo lang yan. Zhang Chenzi, magsalita ka. Ano man ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Basta pakawalan mo ang tatay ko. Ito ang hinihintay kong sabihin mo. Gusto ko ng 10 bilyon. Nababaliw ka ba? Saan ako kukuha ng 10 bilyon? Wala ka, pero meron siya. Nababaliw ka ba? Paano siya magkakaroon ng 10 bilyon? Ako ang magbibigay. Basta pakawalan mo si Ginoong Lin. Mabibigyan kita. Jay, ikaw. Jay, ikaw. Lin Yifeng. Alam mo ba sino siya? Siya ang nasa likod ni Kiao Sanye. Siya ang Panginoon. Ano? Huwag munang mag-usap ng ibang bagay. Pakawalan mo muna ang Tatay Lin. Sa pera, pwede. Payag ako na ibigay sa'yo. Pero gusto kong makita siya mismo. Anong karapatan mo para makipagnegosasyon sa akin? Huwag mong isipin na dahil kidnap mo ang Tatay Lin, makakagawa ka na ng gusto mo. Subukan mo. Sa loob ng 1 oras, kung walang balita sa mga tauhan ko, ang Tatay Lin ay mamamatay ng walang matitirhan. Hindi ko talaga inakala. Napakasakit mo para sa lalaking ito. Ang lahat ng ginagawa mo ay paghahanap ng sarili mong pagkawala. Nawasak na ako dahil sa'yo. Anong hindi ko gagawa? Hindi ko pakikinggan kung Panginoon ka o hindi. Ngayon, kung hindi ko makukuha ang pera, ang Tatay Lin ay mamamatay. Tingnan ko, hanggang saan ang gagawa mo para sa lalaking ito. Paano ko i-transfer ang napakaraming pera? Alam kong may paraan ka. Pero dapat mong sabihin sa akin kung nasaan siya. Huwag kang mag-trick sakin. Kung walang pera, hindi ko sasabihin sa'yo kung nasaan siya. Okay lang kung hindi mo sabihin. Nagpadala na ako ng tao sa bahay mo. Sa bahay ko. Paano ko siya ilalagay sa bahay ko? Gujay. Hindi lang sa bahay mo. Libo-libo pa ang ipinadala ko para maghanap sa buong kabisera. Makakita na tayo agad. Sa lugar na pinaglagyan ko, hindi mo maiisip. Walang hindi ko kayang isipin. Nasa isang baitong, malayong lugar. Maghahanap ako ng masaya. Na nasaktan mo. Na lugar, ano naman? Masayang lugar na nasaktan ko. Bukod sa bahay mo, sa opisina lang. Kaya sa Jinbei Hotel. Sa Jinbei Hotel, bilis. Anong Jinbei Hotel? Sinabi ko na sa'yo, ang makipaglaban sa akin ay paghahanap ng kamatayan. Gujay, papatayin kita. Dati, malaya ka pang mamalimos sa kalye. Pero ngayon, huli na ang lahat, na itakda na ang kaso ng pagdukot. Wala ka ng pag-asa. Ikaw ang may gawa nito, ikaw din ang magdudusa. Gujay, hindi kita palalampasin. Talagang hindi kita palalampasin. Ngayong pagkakataon, malaking tulong na naman ang ginawa mo para sa akin. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Walang anuman. Tumutulong lang ako sa mga taong tunay na mabait sa akin. Yung bagay na pinag-isipan ko sa'yo noon, napagdesisyonan mo na ba? Kaya simula ngayon, alagaan mo ng mabuti ako. Habang buhay.
Nakuha na si Gujayai. Natapos na ang unang hakbang ng plano.